3 buwan lang ang inilagi ni Myla sa bansang India at saka siya nagpa siyang umuwi kahit wala siyang gaanong naipong pera. May malaki siyang dahilan kung bakit sa bansang India siya namasukan bilang OFW. Hindi siya katulad ng ibang OFW na sa mayayamang bansa nag-apply. Ang katuwiran niya ay hindi naman talaga pagtatrabaho ang ipinunta niya sa India. Tubong Cebu si Myla Bungato. Mahirap lang ang kanilang buhay doon kaya naisipan niyang lumuwas ng Maynila para mag-abroad. Tapos lang siya ng high school. Magdaragat lang kasi ang kanyang tatay. 4 silang magkakapatid na umaasa lamang sa karampot na kita nito sa pagdaragat. Mataas ang kanyang pangarap. Gusto niyang yumaman at maiahon sa kahirapan ng kanilang pamilya. Ang kagandahan niya, ang tangi niyang puhunan nang magtungo siya sa Maynila. Pagdating niya sa Maynila, ay ang pag-a-apply sa abroad ang agad niyang inasikaso. Sinuwerte naman siya. 1 buwan lang ay nakaalis agad siya ng bansa. Mayaman ang napasukan niyang pamilya sa India. Hindi siya hirap sa trabaho dahil ang pag-aagalaga lamang ng 3 taong bata ang kanyang trabaho. 1 linggo pa lamang siya bilang tagapag-alaga ng anak ng mag-asawang Singh ay nakilala niya si Rubik na isang magician. Maraming kaalaman sa Rubik sa magician. Iyon talaga ang dahilan kung bakit sa bansang India siya namasukang katulong. Marami siyang alam ng mga international na may mga taglay na galing. Gusto niyang maging mahusay na magician, pero hindi basta magic ang kanyang gusto. Ang gusto niya ay ang tinatawag na black magic. Ang black magic ay isang uri ng mahikang itim. Taglay ng black magic ang pinakamabagsik na kapangyarihan. Ayon sa kanyang nabasang libro, ay isang demonyong itim ang humahawak ng black magic. Sino mang taong may hawak ng black magic ay masasabing isang malaking kayamanan ang taglay nitong kapangyarihan. Kaya iyon ang gusto niyang matutunan. Yan ang gagawin niyang puhunan para madali siyang yumaman. May mga plano na siya kung paano niya gagamitin ang black magic sakaling matutunan niya iyon. Madali siyang nakalapit kay Rubik dahil naramdaman niyang may gusto ito sa kanya. Inalamunan niya kung ano-anong katangian ang alam nito bilang magician. Hindi na siya nagdalawang isip nang malaman niyang may hawak na black magic si Rubik. Sinabi niya rito na gusto niyang matutunan ang taglay nitong galing. Pumayag naman si Rubik sa kanyang gusto. Kaya lang ay may kapalit ang gagawin itong pagtuturo sa kanya. Ang katawan niya ang gusto nitong kapalit para magkaroon siya ng kaalaman ng black magic. Walang pag-aalin lang ipinagkaloob niya kay Rubik ang kanyang katawan. Sa tuwing matatapos siya nitong turuan, ay nagtatalik silang dalawa. Hindi na mahalaga kung pagsawaan man siya ni Rubik, basta't magkaroon siya ng kaalaman sa black magic. Hindi na naman kasi siya berhen dahil naibigay na niya ang kanyang kalinisan sa unang lalaking minahal niya. Hindi nga lamang nagtagal ang relasyon nila ni Alvin dahil matapos nitong makuha ang kanyang dangal ay bigla na lamang itong nawala sa kanilang bayan. Isa pa iyong dahilan kung bakit niya naisipang mag-abroad. Gusto niyang makalimutan ang unang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang puri. Dahil araw-araw siyang tinuturuan ni Rubik, ay madali niyang natutunan ang mga bagay na may kinalaman sa black magic. 1 buwan lang ay ganap na siyang may kapangyarihan. Bago sumapit ang 3 buwan niya sa mag-asawang Singh, ay nagpaalam na siyang umuwi. Nagdahilan na lamang siyang may emergency na nangyari sa kanila. Biglang nawala ang kanyang mga iniisip nang masagi siya ng lalaking paupo sa kanyang tabi. Hindi pa tumataas ang eroplanong sinasakyan niya dahil may mga pasahero pang hinihintay. Sorry, hingi nito ng paumanhin sa kanya. It's okay, sagot niya. Napuna niya ang lalaking nakasagi sa kanya. Mistisong Chinese ang lalaki. Tingin niya ay napakayaman ito dahil sa itsura at bihis nito. Ternong Amerikanang puti ang suot nito. Naglalakihan ng mga lahas na suot sa katawan. Tingin niya ay nasa edad 60 na ang lalaki. Pero hindi yun mababaka sa mukha nito. Naisip niyang dala marahil ng kasaganaan itong tinatamasa. Gano'n naman kasi ang mayayaman. Hindi mababakas ang tunay na edad. Isa lang ang napansin niya sa lalaki. Mukhang problemado ito. Naisip niyang kausapin ng lalaki. 3 oras din ang biyahe nila pabalik ng Pilipinas. Hindi naman ang inip sa biyahe ang dahilan, kaya naisipan niyang kausapin ng lalaki. Marami siyang nababasa tungkol sa mga Chinese. Alam niyang kumukuha pa ang mga ito ng mga hard killer
para mawala ang kalaban ng mga ito sa negosyo. Iyon ang kanyang balak. At ang mga natutuhan niya kay Rubik ang gagamitin niyang sandata para makilala bilang secret heart killer. Alam niyang madali siyang yayaman sa ganoong paraan. Milyones ang kanyang kikitain sa isang kliyente lamang. Nasubok na niya ang galing na natutunan kay Rubik. Isang malaking orangutan ang ipinasubok nito sa kanya. Ibinigay sa kanya ni Rubik ang isang litrato ng malaking orangutan sa isang zoo sa India. Binulungan niya ang litrato at saka niya sinunog. Kinabukasan ay nabalitaan nila sa dyaryo ang mahiwagang pagkamatay ng hayop. Kaya siya umuwi agad sa Pilipinas ay para magamit ang natutunan. Sa Pilipinas din ba ang tungo ninyo? Pakalakaibigan niyang tanong sa katabing lalaki sa wikang Ingles. Hindi lang niya alam kung magkakaintindihan sila nito. Yes, sagot nito sa matatas na Ingles. Hindi na nagtaka si Myla. Karamihan naman kasi sa mga Chinese ay marunong mag-English. Kaya lang ay nagtaka siya nang magsalita ito ng Tagalog. 20 na una akong naninirahan sa Pilipinas. Naroon ang aking pamilya at mga negosyo. Nagsadya nga lamang ako dito para makakausap ang isa kong kakilala. Malaki kasi ang problema ko sa aking negosyo. Sabi nitong ikinabigla niya ang pagsasalita ng wikang Tagalog. Saglit siyang nawala ng kibuan ng marinig niya ang boses ng piloto. Inayos niya ang kanilang seatbelt at maya-maya pa ay untoy ng umusad ang kanilang sinasakyang eroplano. Nang panatag ng lipad ng eroplano, ay muli niyang nilingon ang katabing lalaki. Nakatingin din ito sa kanya. Naisip niyang baka gusto nitong makipag-uusap. Kitang-kita kasi niya ang nakalarawang magkahalong lungkot at tila galit sa mukha nito. Pero bago pa makapagsalita si Myla, ay lumapit sa kanilang stewardess. Tinanong sila nito kung may kailangan sila. Coffee, dinig niyang sabi ng lalaki. Kape na lang din ang sa akin, sabi niya sa stewardess. Saglit lang sir, ma'am. Ang stewardess at saka sila iniwan ito. Visitor ka ba o nagtatrabaho ka dito? Tanong nito sa kanya. Saglit na hindi niya malaman ang sasagot sa lalaki. Bandang huli sinabi niyang visitor lang siya sa India. May kakilala kasi ako dito. Nagpasama ako sa kanya. Hindi ko kasi alam ang lugar ng taong pupuntahan ko. Pagkakaila niya sa lalaki. Matagal na ba kayo dito? Kahapon lang ako dumating. Hindi ko naman inabutan yung taong kakasasapin ko. Nagtungo raw sa Egypt dahil may kausap na tao. Sagot nito sa malungkot na boses. Ikaw, kailan ka pa dito? Bago pa muling makasagot si Myla, ay lumapit sa kanilang stewardess na may dalang 2 tasang kaping umuusok sa init. Inabot lang sa kanila at saka umalis na rin agad. Pangalawang buwan ko na sana itong araw na ito ngayon. Tapos na ang ginawa kong pag-aaral kaya umuwi na ako. Aniya matapos lumagok ng kaunting kape. Mukhang napakabigat ng iyong problema. Ang layo nitong India sa Pilipinas. Talagang mabigat. Sagot nitong sinabayan ng buntong hininga. Malaki na ang nawawala sa aking negosyo dahil sa kakompetensya ko. Naisip agad ni Myla na baka ito ng taong magiging tuntungan niya para makilala siya bilang heart killer. Kailangan magkakilala sila nito. Ako nga pala si Myla Bongato. Myla ang tawag sa akin ng mga kaibigan at kakilala. Kanina pa tayo nag-uusap ay hindi natin alam ang itatawag natin sa isa't isa. Pakilala ni Yara. Ako naman si William So. Will ang tawag sa akin ng mga kakilala at kaibigan. Sagot nito. Bakit hindi ka na lamang mag-iba ng negosyo para hindi kayo namumroblema sa sinasabi ninyong kakompetensya? Kunwari niyang sabi para alamin ang problema nito. Siya ang dapat na mag-iba ng negosyo dahil matagal na ako nasa negosyo kong ito. Sagot nitong bahagyang tumapa ang tono ng boses. Hindi ko nga lamang inabutan ng tamang pinuntahan ko sa India. Kung inabutan ko siya, tiyak na wala na akong kakompetensya pagdating ko ng Pilipinas. Bingo! Bulong ni Myla sa sarili. Saglit na yung pinagbasta ng mukha ni Mr. Williamson. Guwapo pa rin ang lalaki kahit may edad na ito. Tiyak na hindi ito mawawala ng babae, bukod sa asawa nito. Bakit? Tanong nito sa kanya ng mapo na siyang nakatitig dito. Magkano ang ibinabayad niyo sa taong pinupuntahan niyo dito para mawala ang kompetensya niyo sa negosyo? Tanong niyang sapat lang ang lakas ng boss para sila'y magkarinigan. Nakita niyang pagkabiglang lumarawan sa mukha nito. Naisip agad niyang baka nadulas lamang ito ng pagsasalita sa kanya. Bakit mo na itanong? Tanong din sa kanya nito. May kilala ka bang kayang gumawa ng ipinagagawa ko sa kakilala kong tao? Magkano nga ang ibinabayad ninyo? Ulit niya rito. Kapag pangkaraniwang kakompetensya lamang, ay nagbabayad ako ng 2 milyon. Kapag mahigpit, 5 milyon. Sagot nito.
Hindi na masama, bulong ni Myla. May kakilala ka ba? Pwede mo akong samahan sa kanya. Kaya kong gawin ang gusto ninyong mangyari. Ito ang pinag-aralan ko dito sa India. Saglit siyang pinagmasdan ng lalaki. Hinagod nito at ang tingin ng kanyang mukha pababa hanggang sa kanyang mga paa. Nang muli itong tumingin sa kanya, ay may nakasilay ng ngiti sa mga labi. Gusto kong kunin ang serbisyo. Pwede rin kitang ipakilala sa mga kaibigan kong nangangailangan ng mga katulad mong tao. Ang gusto ko lamang ay malinis na trabaho. Kahit minsan ay hindi pa ako sumabit kapag may gusto akong alisin sa aking daraanan. Mahabang sabi nito, hindi ka masasabit. Malinis akong magtrabaho. Sagot nito. Kailan? Pagbaba natin ng eroplano, saka natin pag-usapan ang taong gusto mong mawala. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na hindi ako tumatanggap ng cheque. Hindi rin ako nagbabangko. Cash mo akong babayaran kapag tapos na ang trabaho ko. Sabi niya rito. Okay, sagot nito at saka umayos ng pagkakaupo. Ganon din ang kanyang ginawa. Para bang walang anumang namagitan sa kanilang pag-uusap hanggang sa lumapag ang eroplano sa Ninoy International Airport. Sa isang class na hotel and restaurant, nagtuloy sina Mr. William So at Myla pagkalabas nila ng airport. Maraming pagkain in-order si Mr. William So dahil pareho silang ginutom. Nagkape lang kasi sila sa eroplano habang nag-uusap. Mahabang sandali ang ginugol nila sa pagkain. Puro masasarap kasi at pareho silang gutom, kaya napasarap ang kanilang pagkain. Paano bang magiging kondisyon ng ating pag-uusap? Tanong sa kanya ni William nang pareho na silang tapos kumain. Gusto ko munang malaman kung magkano ang ibabayad mo sa akin sakaling gawin ko ang ipinagagawa mo. Tanong rin niya rito. 5 milyon. Gusto ko ay malinis ang trabaho. May kasiyahang naramdaman si Myla. Hindi niya akalain na ganoon kalaki agad ang ibabayad sa kanya ng una niyang kliyente. Ngayon lang siya makakakita ng ganoon karaming pera mula sa kanyang pagkabata. Naisip agad niyang simula pa lamang iyon. Maaari pang lumaki ang ibabayad sa kanya kung makikita ang husay at galing niya bilang hard killer sa pamamagitan ng natutunan niyang black magic. Hindi siya nagkamali sa kanyang naging desisyon. Huwag kang mag-alala, hindi ka nila paghihinalaan, sagot niya. May tauhan akong magsasama sa iyo para makilala mo si Mr. Lim. Pag-aralan mo muna ang kanyang mga kilos para hindi ka mahirapan. Hindi ko na kailangang makilala ang taong sinasabi mo. Bigyan mo lamang ako ng kanyang litrato. Ako na ang bahala sa kanya. Sabi niya kay William. Hindi nakaligtas sa kanyang pagkagulat na gumuhit sa mukha nito. Paano mo siya makikilala kung litrato lamang niya ang ibibigay ko sa iyo? May pagtataka nitong nanong sa kanya. Akala ko ba ay dati ka na nagpapatrabaho sa kakilala mong taga-India? Bakit nagtataka kung paano ko papatay ng taong gusto kong mawala? Tanong din niya rito. Paano ba niya pinapatay ang taong inuutos mo sa kanya? Sumasama siya sa akin sa Pilipinas. Ituturo ko sa kanyang tauhan ko. Sa kanya pag-aaralan ng kilos bago niya patayin. Mahinang klase pala ang kilala mong hard killer. Kahit sa oras na ito, kaya kong patayin ng sinasabi mong kalaban sa negosyo kung may dala kang litrato na niya. Buong pagmamalaki niyang sabi rito. May kaalaman ka sa black magic? Panalansya nito sa kanya. Kailan mo may bibigay sa akin ang kanyang litrato? Malayo niyang sagot. Pakukuhanan ko muna siya sa isa kong tauhan. Saka ko ibibigay sa iyo ang kanyang litrato. Saan nga pala kita pupuntahan? Wala pa akong tirahan dito sa Maynila. Ngayon pa lamang ako maghahanap ng bahay na pwedeng upahan. Sagot niya kay William. Iyon talaga ang plano niya. Wala pa siyang balak na umuwi sa Cebu hanggat hindi siya mayamang-mayaman. Pansamantala muna siyang mangungupahan. Kayang-kaya naman niyang umupa ng isang class na apartment dahil malaki ang magiging bayad sa kanya ng una niyang trabaho. Huwag ka nang humanap ng tirahan. Doon ka na lamang sa aking apartment. Wala namang nakatira roon. Kumpleto ang kagamitan doon. Hindi ka na kailangang mamili ng mga gamit. Ikaw na nga lamang magbabayad ng renta na yun. Sabi nito na agad naisip ang apartment na madalas na ginagamit lang nito sa mga babae nito. Magkano naman ang upa? Aniya na hindi na nag-iisip. Kailangan talaga niya ng matitirahan. 20,000. Wala ka nang iintindihin kundi ang pagkain mo. Pwede kang kumuha ng katulong na makakasama mo. Para may kasama ka. Mahal, pero okay na rin, sagot niya. Malaki naman ang kikitain mo sa bawat magiging kliyente mo. Madali pa kitang makukontak kung may nangangailangan ng serbisyo mo. Okay, pwede mo ba akong ihatid doon? It's my pleasure. Sabi nitong ngiting-ngiti at saka inabot sa kanya ang isa nitong kamay. Sabay silang lumabas ng restaurant.
Isang taksi ang kinawalan nito. Ilang sandali pa ay palayo na sila sa lugar na iyon. Walang nararamdamang kaba si Myla ng mga sandaling iyon. Ang matining sa kanyang isip ay ang malaking halagang ibabayad sa kanya ni William So, ang una niyang kliyente. 2 araw ang lumipas bago muling bumalik sa kanya si William So sa apartment ni Myla. Dala na nito ang litrato ng kalaban nito sa negosyo. Matagal-tagal din itong naghintay bago bumukas ang pinto ng apartment ni Myla. Magandang tanghali, Myla. Bati nito kay Myla. Magandang tanghali naman. Halika, pasok ka. Sagot ni Myla bago iniluwag ang pinto. Okay na ba sa iyo ang bahay na ito? Tanong nito bago naupo sa mahabang set na Nara. Okay na. Hindi pa nga lamang ako nakakapamili ng mga kailangan ko. Kaya huwag ka munang maghahanap ng maiaalo ko sa iyo. Sabi ni Myla bago siya naupo sa kaibayong set na paharap sa lalaki. Pwede kitang samahang mag-grocery kung gusto mo. Sige nga, para masanay ako maglalabas ng bahay. Baka gusto mo ng sasakyan. May alam ako mga second hand, pero maayos at mukha pa rin bago. Gusto ko nga rin magkaroon ng sariling sasakyan. Hindi naman ako marunong mag-drive. Sagot niya. Isa yun sa kanyang mga pangarap, ang magkaroon ng sariling sasakyan. Hindi problema ang pagdadrive. May mga tauhan din nagtuturo ng pagdadrive, yung sinasabi ko sa iyong bilihan ng mga segunda manong sasakyan. Wala pa akong pera. Kailangan mo ba ipagagawa sa akin ang sinasabi mong kalaban mo sa negosyo? Dala ko na ang pambayad sa iyo at ang litratong kailangan mo. Sagot nito sa kain nilapag sa center table. Ang dala nitong attache case. Heto ang litrato ni Mr. Lim. Kinuha niya ang litrato. Ilang ulit niya yung pinasadahan ng tingin. Yung litrato mong hinihingi ko sa iyo, aniya kay William, matapos niyang tingnan ang litrato nitong ibinigay sa kanya. Talaga bang kailangan pati ang litrato kayo mayroon ka? Tanong niya. Kailangan, for security measures, sagot niya. Isa sa mga natutunan niya kay Rubik ang ganoong pamaraan. Kailangan daw na may hawak din siya ng litrato ng taong mag-uutos sa kanya. Sakali mong may mangyari ay madali niyang mapapatay ang taong nag-uutos sa kanya. Nagsisiguro lamang siya sakaling bumaliktad ang taong mag-uutos sa kanyang pumatay. Dinampot niya ang litratong ibinaba ni William sa center table. Ilang beses niyang pinaglipat-lipat ang tingin sa litrato at kay William So. Mas gwapo kaya ata sa litrato kaysa sa personal, pabiro niyang sabi sa lalaki. May daya lang ang camera na ginamit dyan, pero talagang gwapo ako sa personal. Sagot nitong lumuwang pagkakangiti. Huwag mo nang pagtagalin si Mr. Lim, malaki na ang nawawala sa negosyo ko. Bukas bumili ka ng dyaryo. Mababasa mo ang nangyari sa kanya. Sagot niya kay William. Magaling, 5 milyon yan. Pwede mong bilangin, sabi nito. Hindi na, may tiwala naman ako sa iyo. Lumuwang ang pagkakangiti ni Myla. Nang makakita siya ng bungkos-bungkos na pera na panay lilibuhin. Ngayon lamang siya nakakita ng ganoon karaming pera. Parang gusto niyang maglulundag sa katuwaan ng mga sandaling iyon. Walang kahirap-hirap ang magdating sa kanya ng limpak-limpak na salapi. Kinuha niya ang isang bundle. Binawasan niya ng 20 piraso at saka iniabot kay William. Upa ko sa bahay mo. Aniya matapos iabot dito ang halagang 20,000. Thank you, sagot nito at saka inilagay ang pera sa maliit nitong clutch bag. Sa labas na tayo ng hatilan pagkatapos mong mag-shopping. Bandang hapon na tayo pupunta sa sinasabi kong bilihan ng mga sasakyan. Sandali lang, magpapalit ako ng damit. Paalam niya sa lalaki bago niya binitbit ang attache case. Hindi naman nagtagal si Myla sa pagbibihis. Nakapaligo na kasi siya nang dumating ang lalaki. T-shirt at pantalong habit sa kanyang mga hita at balakang ang kanyang isinuot. Let's go. Sabay silang lumabas ni William sa kanyang apartment. Inilak muna niya ang pinto bago siya sumakay sa kotse nito. Ilang sandali lang ay palayo na sila sa lugar na iyon. Gabi na nang ihatid siya ni William sa kanyang apartment. Namili muna siya ng mga kailangan niya sa bahay. Matapos niyang mamili ay nagmerienda muna sila. Bandang hapon ay nagtungo sila sa sinasabing bilihan ng mga segunda manong sasakyan. May napili na agad siyang isang bagong-bago pang Pajero. Binayaran na niya ang sasakyan. Isang oras din siyang tinuruan ng driver. Babalik na lamang siya bukas para sa patuloy na pag-aaral niyang mag-drive. Bago siya hinatid ni William, ay nag-dinner na sila sa isang deklaseng restaurant para daw katulog-tulog na lang niya pagdating sa kanyang apartment. Kahit bagya siyang napagod ay masaya ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos niyang magpalit ng damit, ay kinuha niya ang litrato ng taong kanyang papatayin. Lumabas sila ng kwarto at nagtuloy sa kusina. Kumuha siya ng kandila at saka niya dinala sa sala. Sinindihan muna niya ang kandila bago siya naupo sa sahig ng tiles. Ilang ulit niyang pinagmasdan ang litrato ni Mr. Lim bago niya iyon binulungan.
Sorry ka na lang, Mr. Lim. Bulong niya bago sinimulang sunugin ang litrato. Nang mga sandali namang iyon, sa isang class na nightclub sa Makati, ay kasalukuyang nagkakasayahan ang mga kaibigan ni Mr. Lim. Nangumbida ito ng mga kaibigan bilang selebrasyon dahil patuloy na lumalakas ang negosyo nito. Mga illegal ang trabaho ni Mr. Lim. May sarili itong pasugalan na dinadayo ng mayayaman. Mayroon din itong mga ibinibentang sasakyan na puro galing sa mga carnapper. Ang pinakamalakas nitong negosyo ay ang shabu. Nakuha kasi nito ang ibang mga supplier ni Mr. Williamson. Nagawa pa nitong agawin ng lugar na dating sinusuplayan ni Williamson ng shabu. Naging mabilis ang pagyaman nito dahil sa mga illegal na gawain. Isa itong tuso. Wala itong pakialam kahit makasagasa ito ng kapwa nito Chinese. Ano bang okasyon at kinumbida mo kami? Tanong ng isa nitong kaibigan na katulad din ito ang trabaho. Wala naman. Matagal talaga na rin kasi tayong hindi nagkakainuman. Sagot nito. Masyado kang malihim, sabi naman ng isa pa nitong kaibigan. Hindi na nakuhang sumagot ni Mr. Lim nang makaramdam ito ng kakaibang init sa loob ng katawan. Bakit? Tanong ng isa niyang kaibigan ng mapo ng kanyang kilos. Parang biglang nag-iinit ang buo kong katawan. Babae lang ang gamot yan, sagot ng isa. Hindi nakuhang makitawa ni Mr. Lim sa pagbibirong iyon ng isa niyang kaibigan. Pakiramdam kasi niya ay parang nag-aapoy ang buo niyang katawan. Ang inis. Napalakas niyang sabi. Nagtinginan tuloy sa kanila ang kanilang mga katabing nag-iinuman. Dala ng matinding init na nararamdaman ay napatayo ito. Hindi na ito nakakilos nang biglang magliyab ang buong katawan. Gulat naman ang mga kaibigan nito at ang ibang nag-iinuman nang biglang magliyab ang katawan ni Mr. Lim. Nakapangingilabot na daing ang lumabas sa bibig ng lalaki. Naging daan iyon para magkagulo ang mga tao sa loob ng club. Waiter, kumuha ka ng fire extinguisher. Sigaw ng isang lalaki. Wala namang nagawa ang mga kaibigan ni Mr. Lim. Nakatingin lamang ang ito sa nasusunog nilang kaibigan. Maya-maya ay dumating ang waiter na may dalang fire extinguisher. Mabilis itong binugahan ng nasusunog na si Mr. Lim. Pero gano'n na lamang ang pagtataka ng lahat. Sa halip na mamatay ang apoy, ay lalo pa iyong lumakas. Natumba ang nasusunog na katawan ni Mr. Lim sa sahig. Maya-maya pa ay nagdatingan ng ibang mga waiter na may dalang mga timbang may lamang tubig. Sunod na ibinuhos sa nasusunog na katawan ni Mr. Lim. Katulad ng naunang ginawa ng unang waiter, ay wala lamang lumakas ang apoy nang nabuhusan ng tubig. Nagkagulo na ang mga tao sa loob ng club. Kanya-kanya nang labas ang mga ito. Maging ang mga kaibigan ni Mr. Lim ay nakatakbuhan palabas dala ng takot sa nangyari sa kanilang kaibigan. Mahabang sandali ang dumaan bago tuluyang humupa ang apoy sa nasusunog na katawan ni Mr. Lim. Nang mistulang litsyong taong nilabasan ng lalaki. Gilalas na gilalas ang mga taong nakasaksi sa pangyayari. Kasalukuyang nagluluto ng kanyang almusal si Myla nang makarinig siya ng humintong sasakyan sa labas ng bahay. Maya-maya ay sunod-sunod na katok ang kanyang narinig sa pintuan. Hinango muna niya ang kanyang niluluto at saka pinatay ang apoy ng kalan bago niya binuksan ang pinto. Bahagya pang nagulat si Myla nang mapagbuksan niya ng pinto si Williamson. Hindi nakaligtas sa kanyang pansin ang sayang nakalarawan sa mukha ng lalaki. Ang aga mo namang mambulahang, kunwari na sabi niya. Ang totoo ay alam na niya ang ipinunta sa kanya ni Williamson. Pasok ka. Pumasok naman ito at sakay nilapag ang dala itong tabloid sa center table. Basahin mo itong dyaryo. Sabi nito sa kanya at inabot ang dyaryo. Wala na akong kalaban sa negosyo. Masaya pa nitong sabi. Saglit lang na pinasadahan ni Myla ang hawak na dyaryo. Napangiti silang makita ang larawan ni Mr. Lim na tila nilit yung tao dahil sa pagkasunog. Paano mo iyong nagawa kay Mr. Lim? Tanong sa kanya ni Williamson. Hindi nawawala ang kasiyahang nakalarawan sa mukha nito. Simple lang, sinunog ko ang kanyang larawan. Sagot ni Myla. Hindi ka babakasan ng takot ang kanyang mukha sa ginawa niyang pagpatay kay Mr. Lim. Ang galing mo, humahangang sabi sa kanya ng lalaki. Kontento ka na ba? Tanong niya rito. Oo. Walang mag-aakalang ipinapatay ko siya. Kaya humanda ka. Tiyak na may susunod ka pang trabaho. Sabi nito. Napangiti si Myla. Alam niyang hindi nagbibiro si William. Sa mga katulad nitong mayayamang negosyante, ay tiyak na marami itong mga kakilalang tao. Alam niya ang ugali ng mga itong klase ng tao. Ayaw ng mga ito na may kaagaw sa negosyo. Iyan naman ang inaasahan ko. Sagot ni Myla. Kumain ka na ba ng almusal? Nagluto ako ng tusino at tapa. Baka gusto mong makialmusal. Pwede ba? Tanong nito.
Nagkapilang kasi ako sa kagustuhan kong maibalita sa iyong nangyari kay Mr. Lim. Oo naman, alam kong ikaw ang magdadala sa akin ng swerte. Sagot ni Myla. Niyaya na niya si William. Sabay sila nitong kumain. Kakaibang kasiyahan ang naramdaman ni Myla ng mga sandaling iyon. Alam niyang iyon na ang simula para mating niya ang pangarap niyang yumaman. 3 linggo ang lumipas bago muling dumalaw sa kanyang apartment si Williamson. Bahagya pa siyang nagtaka nang makita niya itong may kasamang mga lalaki. 3 kotse ang sinasakyan mga ito. Pasok kayo, sabi niya sa mga ito. Unang tingin pa lamang niya sa kasamang lalaki ni William ay nahulaan niyang buhat ito sa may sinasabing pamilya. Naka-Amerikana din itong tulad ni William. Nagtaka pa siya nang ang 2 lalaki lamang ang pumasok. Ang 5 lalaking kasama ng mga ito na nakabarong Tagalog ay nanatili lamang sa labas. Naisip niya yung mga bodyguard siguro yun ang kasamang lalaki ni William. Ganon kasi ang alam niyang trabaho ng mga bodyguard ng isang mayaman o politiko. Siya si Congressman David Magalona ng 4th District sa bayan ng Katarman. Imporma sa kanya ni William sa kasama nitong lalaki. Tama na nga bang hula niya? Kung hindi ubod ng yaman ng lalaki, ay tiyak na politiko ito dahil may mga kasamang bodyguard. Magandang gabi po, Congressman. Bigay galang niya sa lalaki. Magandang gabi naman. Ikaw pala si Myla, ang sinasabi nitong si William. Sagot nito na hinagod pa siya ng team. Ano po ba ang may paglilingkod ko sa inyo? Tanong niya kahit parang alam na niya ang sadya nito sa kanya. Gusto kong mawala sa landas ko. Ang taong nagbabalak lumaban sa akin sa nalalapit na halalan. Kaya mo ba iyong gawin? Walang paligo-ligo nitong sabi sa kanya. Kahit magkano, handa akong bumayad. Ayokong may kalaban ako sa nalalapit na halalan. Sabi pa nito. May dala ba kayong litrato ng taong sinasabi niyo? Kung maibibigay niyo sa akin ngayon ang kanyang litrato, bukas ay wala na kayong aalalahanin sa kanya. Sagot niya sa lalaki. Saka kailangan ko rin ang inyong litrato. Bakit pati ako? May pagtataka nitong tanong. For security measure, Congressman. Sigurista ka rin. Sabi nitong muling hinago ng kanyang muka. Naniniguro lang ako. Kailangan pareho tayong may hawak na alas. Sakaling bumaligtad kayo, ay mayroon akong panlaban. May isa akong salita. Kapag kaibigan, mananatiling kaibigan. Kapag kaaway, hindi ko pinagtatagal. Sabi nitong nakuhang umiti sa kanya. Mula sa araw na ito, magkaibigan na tayo. Baka hindi lang ito ang maging trabaho mo sa akin. Sabi pa nito saka inabot sa kanyang isang kamay. Inabot naman iyon ng kamay niya. May labo nga to, ang bago niyong kaibigan. Sagot niya rito. Mayroon ka na bang dalang retrato ni Camilo Rojas? Singit ni Williams sa kaibigang congressman. Mayroon. Nang sabihin mo sa akin na kailangan ng kanyang litrato, ay pinakuhanan ko siya ng lihim. Sagot nito. Ben, tawag nito sa isang bodyguard. Sir, anong tinawagan ni Ben? Yung litrato ni Milo, saka yung pera. Nasa loob po ang litrato ni Milo. Sabi nito saka inilapag ang dalang attache case sa ibabaw ng center table. Umalis din ito agad. 5 milyon ang laman niyan. Ganon kasi ang sinabing presyo mo nitong si William. Sabi nito sa kanya na inusod ang attache case sa kanyang harapan. Ang litrato mo, Congressman, baka makalimutan mong iwan. Malayo niya ang sagot sa lalaki. Dinukot nito ang wallet na nasa likod ng pantalon. May kinuha sa loob niyon. Pwede na ba iyan? Tanong nito sa kanya matapos ilagay ang litrato nito. Nagamit na pang ID. Okay na te. Kailangan ko talaga ng litrato ng mga taong nagpapatrabaho sa akin. Sagot ni Myla matapos tingnan ang litrato. Gusto kong maging malinis ang trabaho mo. Ayokong may maghinala sa akin kapag may nangyari kay Camilo. Alam kong nasabi na itong si William sa inyo kung paano ko inalis sa landas niya ang kalaban niya sa negosyo. Walang naghinala sa kanya, kahit ang pamilya ng taong sinunog ko ng buhay. May diniyang sabi sa lalaki, bagamat kay William siya nakatingin. Ganoon din ba ang gagawin mo kay Camilo? Tanong nito sa kanya. Tumangulang si Myla. Hindi na ito kailangan ng maraming paliwanag. Alam naman niyang naikwento na rito ni William ang ginawa niyang pagpatay. Kaya nga kasama nito ni William dahil alam na nito ang kanyang galing. Gusto nitong pasalamatan si William. Kung hindi dito ay baka wala pa siyang pera hanggang ngayon. Gusto kong bukas pagkagising ko ay wala na si Camilo. Doon pa lang ako mapapanatan. Sabi uli sa kanya ng congressman. Magpahanda ka na ng korona na ipadadala mo sa kanya bukas ng umaga. Ikaw na uli ang congressman sa iyong distrito sa nalalapit na halalan. Sagot naman niya rito. Magaling, sabi nitong tumatango-tango sa kanya. Pero magpapaalam na kami. Tumayo naman siya para ihatid sa labas ang lalaki. Hinintay muna niyang makalis ang mga ito bago siya pumasok. May kasiyahan niyang dinampot ang attache case papasok sa kanyang kwarto.
Nang gabi ring iyon ay ginawa niyang ipinag-uutis ni Congressman David Magalona. Matapos niyang bulungan at sunugin ang litrato ni Camilo Rojas ay ibinuhos niya ang laman ng attache case sa ibabaw ng kanyang kama. Para siyang batang nilaro-laro ang bungkus ng mga nilibuhing perang ibinayad sa kanya ng congressman. Naroong mahiga siya sa ibabaw ng mga bungkus ng pera. Nang magsawa sa paghiga sa bungkus ng mga pera, ay buong kasiyahan niya yung niyakap. Hindi niya akalain na ganun lang kadali siyang yayaman. Kung hindi siguro siya naglakas ng loob na magtungo sa India, baka hanggang ngayon ay nakatunga nga pa rin siya sa kanilang bayan. 10 milyon agad ang kanyang kinita sa dalawa niyang kliyente. Kayang-kaya niyang ipagawa ang kanilang bahay pagbalik niya sa Cebu. Ipatitikim niya sa kanyang mga magulang at mga kapatid ang kaginhawaang hindi naranasan ng mga ito sa mahabang panahon. Sa ngayon ay wala pa siyang balak na umuwi. Mga 2 pang kliyente ang balak niyang makuha bago siya bumalik ng Cebu. May naisip na siyang negosyo pagbalik niya sa kanilang bayan. Gusto niyang tiyaking na mamumuhay gana bago siya mag-asawa. Ibibigay niya sa 3 niyang kapatid ang mga bagay na hindi natikman ng mga ito. Hindi na rin niya pagtatrabahuin ng kanyang tatay at nanay. Lahat ng magustuhan ng mga ito ay kanyang bibilhin para sa mga ito. Iyon lang naman ang dahilan kaya siya umalis ng kanilang bayan. Gusto niyang bigyan ng mayang-yang buhay ang kanyang mahal sa buhay. Ngayong abot kamay na niya ang kanyang mga pangarap, ay wala na siyang mahihiling pa. Hindi problema sa kanya ang pag-aasawa. Sa kalagayan niya ngayon, ay madaling-madali siyang makakakuha ng isang lalaking kanyang mamahalin. Ang gusto lang niya ay yung titibok ng kanyang puso para rito. Nang magsawa siya sa kalalaro ng mga lilibuhing pera, ay muli niyang inilagay sa attache case. Isinama niya sa unang attache case na galing kay Williamson. Wala siyang balak na ilagat sa bangko ang kanyang pera. Gusto niyang nakikita ang mga perang iyon kapag wala na siyang ginagawa. Iyon ang nagiging libangan niya kapag naroon lang siya sa kanyang apartment. Madalang lang siyang lumabas ng bahay kapag lang may kailangan siyang bilhin. Matapos niyang ilagay sa taguan ng kang 2 attache case ay nahiga na siya. Pakiwari niya ay mapapasarap na naman ang kanyang tulog sa gabing iyon. Wala na yung munti sa kanyang isip na ang susunod niyang kliyente ang wawasak sa kanyang pangarap. Katatapos lang maligo ni Myla ng manghapong iyon. Nagbihis lang siya ng isang pambahay at saka lumabas na siya ng kwarto. Inilabas niya sa ref ang mga panangkam na kanyang lulutuin para sa hapunan. Kahit may pera na siya at sariling sasakyan, ay wala siyang hilig kumain sa labas. Mas gusto pa niyang magluto para sa kanyang pagkain. Sanay naman siyang magluto dahil siyang nagluluto sa kanila noong nasa Cebu pa siya. Nagtimpla muna siya ng kape bago niya sinimulang hiwain ng mga panangkap. Maya-maya ay nakarinig siya ng humintong sasakyan sa labas ng apartment. Iniwan niya ang ginagawa para alamin kung sino ang dumating. Mukhang may kliyente ka na naman, Myla. Nangingiti niya ang sabi nang buksan niya ang pinto. Bahagya pa siyang nagulat nang mapagbuksan ng pinto si William. Napuna agad niya ang suot nito. Ngayon lang niya ito nakitang hindi nakasuot ng Amerikana. Simpleng long sleeve na puti ang suot nito na nakatupi ang manggas hanggang siko. Nakaparagan sa suot nitong maong na hapit sa mga hita nito at balakang. Rubber shoes na puti naman ang suot nitong sapatos. Hindi niya maiwasang humanga sa lalaki. Sa kabila ng edad nitong mahigit 50 ay machong-macho pa rin ang dating nito. Bahagya pa nga siyang kinilig ng mapagmasdan niyang nakabukol nitong harapan. Madalang lang mangyari sa kanyang tumingin sa namumukol na harapan ng isang lalaki. Dahil marahil sa kanyang pangarap na yumaman agad, ay nawalan siya ng panahon para sa kanyang pasariling kaligayahan. Ngayon lang uli niya naramdaman ng kiliting gumapang sa kanyang katawan nang mapagmasdan niya ang namumukol na harapan ni William. Titingnan mo na lang ba ako? Dinig niyang sabi ni William na agad nagtaboy sa kanyang mga iniisip. Pasensya ka na. Nanibago kasi ako sa ayos mo. Sabi niya ritong nakangiti. Halika, pasok ka. Ano bang ginagawa mo? Naghahanda ako ng lulutuin para sa hapunan. Gusto mo bang magkape? Sige, pero huwag ka nang magluto. Aanyayahan sana kitang kumain sa labas. Sabi nitong bagya niyang ikinagulat. Ano bang okasyon? Wala naman. Naiinip lang ako sa bahay. Nasa Hong Kong ang misis ko kasama ang mga bata. Hindi ko type ang maging mistress. Aniyang nakangiti. Pero wala siyang balak na tanggihan ang anyaya ng lalaki. Hindi naman kita gagawin kirida. Niyayaya lang kitang kumain sa labas para naman malibang ka. Sagot nitong nakangiti rin na nagpalabas ang maputi at pantay-pantay nitong ngipin. Ako na lang ang magtitimpla ng kape ko. Magbihis ka na. Wala bang sasabunot sa akin kapag nakita tayong magkasama? Tanong niya rito. Tingin kasi niya kay William ay mukhang babaero. Sinong sasabunot sa'yo?
Wala nga dyan ang misis ko kaya niyayaya kitang lumabas. Sagot nitong hindi nawawala ang mga ngiti sa labi. Sige na magbihis ka na. Bahala ka nang magtimpla ng kape mo. Sabi niya lang niya rito. Gusto rin naman niya ang pagyayaya nitong kumain sa labas. Naisipan niyang baka may bago itong ipakikilala sa kanya. Sa isang exclusive na nightclub sa Makati si daddy nila ni William. Kung may makakakilala siguro sa kanila, ay iisipin may relasyon silang dalawa. Nakahawak siya sa isang braso ni William nang pumasok sila ng club. Sa isang pandalawang mesa sila iginiya ng waiter na sumalubong sa kanya. Ipinaghilo siya ng silya ni William bago ito naupong paharap sa kanya. Anong gusto mong kainin? Tanong sa kanya ni William. Bahala ka na. Kung anong kakainin mo, yun rin ang sakin. Sagot niya. Habang abala si William sa pakikipag-usap sa waiter, ay natuon ang pansin niya sa mga babae at lalaking nagsasayaw sa dance floor. Mahilig din siyang sumayaw kahit parehong kaliwa ang kanyang paa. Hindi nga lamang siya naranasan ng dumalo sa mga sayang ang dinadao sa kanilang bayan. Gusto mong sumayaw tayo habang hinihintay natin ang atar order? Hukaw sa kanya ni William. Hindi ako masyadong marunong sumayaw. Totoo sa loob niyang sabi. Hindi naman kailangan marunong kang sumayaw kapag sweet ang music. Konting galaw lang ng katawan habang sumusunod ka sa tugtog. Mamaya na lang pagkatapos natin kumain. Sagot niya. Gusto rin niyang maranasan ang makipagsayaw. Hindi naman nagtagal at dumating ang kanilang order na pagkain. Matapos ay yung ilapag sa kanilang mesa ay malis na rin agad ang waiter. Kumain na tayo. Yaya sa kanya ni William. Ang dami naman natin in-order mo. Ano yan ang mapo ng mga pagkain na sa kanilang mesa? Kayang-kaya nating ubusin ang mga yun. Sabi nito at saka siya nilagyan ng pagkain sa kanyang plato. May kasiyahan siyang nadama sa gesture na yun ni William. Nagmistula tuloy siyang prinsesa at nagsisilbihan ng kanyang prinsipe. Kain na tayo. Ani at saka nagsimula na siyang kumain. Saglit silang nawala ng kaibuan. Parehong nalulong ang kanilang pansin sa pagkain. Pareho silang ginanahin dahil puro masarap ang kanilang kinakain. Paminsan-minsan ay nagkakasalumong ang kanilang mga paningin. Pareho lang silang ngingiti at muling ibabalik ang pansin sa pagkain. Malayo ang forma nila sa isang may relasyon kung susurin ng kanilang mga penglos. Para lamang silang magkakilala ng mga sandaling iyon. Mahabang sandali rin ang dumaan bago sila natapos kumain. Pareho silang busog na busog. Nasa mga nagsasayaw ang kanilang atensyon habang nagpapababa sila ng kanilang kinain. Halika sayaw tayo. Yaya sa kanya ni William. Matagal-tagal na rin sila nakapahinga matapos kumain. Isang sweet music ang tutok ng mga oras na yun. Alalayan mo lang ako. Hindi naman kasi ako gaano marunong sumayaw. Ako ang bahala. Sabi nito at saka hinila na siya sa isang kamay. Hindi tumanggi si Myla nang hapitin ni William ang kanyang katawan. Dikit na dikit ang kanilang mga katawan habang sumasayaw. Halos mayupi na nga ang malusog niyang dibdib sa kakahapit sa kanya ni William. Namangdaman niyang nakabulokol nitong harapan na kumikis-kis sa kanyang puson. Hindi pinigil ni Myla ang kanyang sarili na damhin ang kasiyahang nararamdaman habang kumikis-kis sa kanyang harapan ang nakabukol na pagkalalaki ni William. Ang kanilang mga mukha ay halos magkadikit na dahil sa kalapitan nila sa isa't isa. Damang-daman niya ang mainit na hininga ng lalaki. Maya-maya pa ay naramdaman niyang lumapit ang labi ni William sa kanyang labi. Hindi siya tumutol. Sinalubong pa nga niya ang mga halik nitong tila nag-aapoy. I want you, Myla. Bulong nito sa punong tenga niya. William, may hinang tawag niya sa pangalan nito. I want you tonight. Sabi pa nito at muling lumapat ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Sa pagkakataon ngayon ay higit na mapusok ang ginanting halik ni Myla. Wala siyang anumang nararamdaman kay William. Ang matining lamang sa kanyang isip ng mga sandaling iyon ay ang kasiyahang kanyang nararamdaman. Ayaw niyang sawayin ang kiliting bumabalot sa kanyang pagkatao habang magkahugpong ang kanilang mga labi. Mataas ng araw nang magising si Myla. Hindi na siya nagtaka nang makitang katabi niya sa kama ang tulog na si William So. May ngiting sumilaw sa kanyang labi nang maalalang na magitan sa kanila ng lalaki kagabi. Hindi niya pinagsisisihan ang pagpapaubaya niya kay William. Ginusto niya yun dahil nakaramdam siya ng pangangailangan ng katawan. Tao lamang siya tulad din ng ibang babae na nangangailangan ng kapwa-init ang kanyang katawan. Pero hindi ibig sabihin ang nangyari sa kanila ni William ay makikipagrelasyon na siya rito. Binigyan lang niya ng laya ang kanyang nararamdaman na pinukaw ni William. Hindi ang tipo ni William ang gusto niyang makasama habang buhay. Oo, inaamin niya naging maligaya siya ng ilang ulit na pagsasanib ng kanilang mga katawan. Hindi siya ipokrita para hindi amin niya naging ganap siyang babae sa piling ni William kagabi. Hinagot niya ng tingin ng hubad na katawan ng lalaki bago siya maingat na bumaba sa kama. Pinulot niyang isa-isa ang kanyang saplot
at saka nagtuloy sa banyo para maligo. Paglabas niya ng banyo ay nakabihis na siya. Hindi na sana niya aabalahin ang pagtulog ni William, kaya lang ay gising na ito nang lumabas siya ng banyo. Maliligo lang ako sandali, ihahatid na kita, sabi nito at nagmamadaling tinungo ang banyo. Hindi naman ito nagtagal sa paliligo. Nakatapi ito ng malaking tuwalya nang lumabas ng banyo. Pinulot nila ang mga nagkalat na damit at saka muling pumasok sa banyo. Nang muli itong lumabas ay nakabihis na. Mag-almusal muna tayo sa ibaba bago kita ihatid, sabi nito habang sinusuklay ang makapal na buhok. Huwag na, gusto ko pa kasing matulog. Pagkakailan niya. Okay, sabi lang nito at saka siya hinawakan sa isang siko palabas ng kwarto. Nakarating sila sa kanyang apartment na walang kaibuan. Hindi na inahintay na pagbuksan siya ng pinto ng lalaki. Siya na ang nagbukas niyon. Myla, tawag nito sa kanya bago pa niya na isara ang pinto ng kotse. Bakit? Tanong niya. Sorry sa nangyari kagabi, anito. Okay lang, ginusto ko rin naman ang nangyari sa atin kagabi. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahabulin. Pakonsuelo na rito at sinabayan ng tipid ng ngiti. Salamat, tutuloy na ako, sabi nito. Hindi muna siya umalis sa kanyang kinatatayuan. Hinintay muna niyang makayalo ang sasakyan ng lalaki. Saka lang siya nagpasiyang pumasok nang mawala sa kanyang paningin ang sasakyan ni William. 2 linggo na rin ang lumipas mula nang mangyari sa kanila ni William. Mula ng gabi ngayon ay hindi pa ito dumadalaw sa kanyang apartment. Hindi naman ang namagitan sa kanila ni William ang kanyang iniisip, kaya hinihintay niya ang pagdating nito. Gusto lang niyang malaman kung mayroon na itong bagong kontak. Naisip kasi niyang huminto na. Gusto na niyang makasama ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Pero gusto niyang isa pang kliyente ang dumating sa kanya bago siya umuwi. Alam niyang sapat na ang naipon niyang pera para mamuhay sila ng maaluan. Kasalukuyan siya nagkakape sa maliit na teres ng umagang iyon. Nagbabaka sakali lang naman siyang dumating si William at kay Masa may kasama itong kliyente. Pawaus na ang iniinom niyang kape nang matanawan niyang isang bagong kotse na mukhang sa apartment niya ang tungo. Bago na naman yata ang kotse ng lalaking ito. Walang niya habang hinihintay na makalapit ang kotse nang inakala niyang si William ang sakay. Hindi nga siya nagkamali. Sa mismong harap ng maliit na gate ng kanyang apartment, huminto ang kulay midnight blue na Pajero. Hindi naman niya alam kung si William ang sakay niyon. Tented kasi ang salamin. Hinintay na lamang niyang bumaba ang sakay ng kotse. Bahagya pa siyang nagtaka nang isang magandang babae ang lumabas mula sa may driver's seat. Tingin niya sa babaeng mukhang napakayaman ito. Kumpleto ang mga suot nitong alahas at kumikinang sa tama ng araw. Maganda ang babae, dangat may katapangan ng mukha. Napaka-sexy rin ito sa suot na hanging blouse na bahagyang nagpapalitaw sa maputi nitong tiyan. Naka-miniskirt itong kulay puti na halos makita ng suot na panty sa isang maling pagkilos. Dito ba nakatira si Myla Bungato? Dinig niyang sabi nito sa tono ng boss na may pagkasuplada. Dito nga, anong kailangan mo sa kanya? Gusto ko siyang makausap. Nasaan siya? Ako si Myla. Halika sa loob. Aniya rito. Ako naman si Lorenzo Madriaga. Pakilala nito sa sarili. Saglit pa siyang hinagod ng tingin ng babae mula ulo hanggang paa. Nakita na yung sumili ang manipis ng ngiti nito sa labi. Dito tayo sa loob mag-usap. Aniya sa babae saka iniluwag ang pagkakabukas ng pinto. Maupo ka. Anong gusto mong inumin? Kape lang, walang gatas. Saka tapangan mo ng konti. Sagot nito bago na upo. Sandali lang. Aniyang hindi na hintay makasagot ang babae. Mabilis siyang nagtimpla ng 2 tasang kape. Ganon siya kahilig sa kape. Kape mo. Aniya na inilagay sa harap nito ang umuusok na mainit na kape. Kinuha naman ito ang kape at ilang ulit na lumagok. Ibinaba nito ang tasa ng kape bago tumingin sa kanya. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang nanunuroy nitong pagkakatingin sa kanya. Natuon tuloy ang kanyang pansin sa pagkakaupo ng babae. Napailing na lamang siya nang makita niyang suot nitong panty na kulay itim dahil sa kaiklian ng suot nitong miniskirt. Parang gusto niyang mapahiya sa sarili. Kahit siya, babae, nahihiya rin siyang makakita ng kapwa ni babae na walang pakundangan kung sumalampak ng upo. Kahit ilang lalaki na ang nakatikim at nakakita ng buo niyang katawan, ay maingat siyang umupo kung nakasuot siya ng palda. Hindi siya katulad ng babaeng ito na walang kaingat-ingat kung umupo, ngayong napakaikli ng suot ng miniskirt. May nakapagsabi sa akin na isa ka raw mahusay na hard killers. Gusto kong kunin ang serbisyo mo. Maya-maya ay sabi nito na nagling nagpawala ng iniisip niya. Nasabi rin ba sa iyo kung magkano ang presyo ko? Tanong niya rito. Wala tayong pag-uusapan sa presyo. Marami akong pera.
Kahit magkano ang presyo mo, babayaran kita. Mataray nitong sagot sa kanya. May dala ka bang litrato ng tao gusto mong ipapatay? Saka kailangan ko rin ang litrato mo. Bakit pati litrato ko ay kailangan mo pa? Sabi nitong nasa boses ang inis. For security measure, iyon ang una kong hinihingi sa aking mga kliyente. Okay, wala tayong problema sa mga kailangan mo. Ang gusto ko lang ay malinis na trabaho. Kilala ang pamilya namin at ayokong mabahiran iyon ng hindi maganda. Anito, malinis akong magtrabaho. Wala kang dapat ipag-alala. Hindi mababahiran ng pagdududa ang sinasabi mong pamilya niyo. Dapat lang malaking halaga ang ibabayad ko sa iyo. Sagot nito saka may kinuha sa handbag nito. Ito ang litrato ng taong papatay mo. Ito naman ang litrato ko. Sabi nito matapos iabot sa kanya ang dalawang litrato. Hindi makapaniwala si Myla nang tunghayan nila ang litratong inabot sa kanya ni Lorenza na gusto nitong papatay. Nahigit niya ang paghinga dahil sa kagwapuhan ng lalaking nasa litrato. Hindi niya mawari kung bakit biglang bumilis ang tahip ng kanyang dibdib sa simpleng pagkakatingin niya sa litrato ng lalaki. Pakiwari niya ay may mga naghahabulang kabayo sa loob ng kanyang dibdib dahil sa lakas ng kabog niyon. Parang gustong lumabas ng kanyang puso ng mga sandaling iyon habang titig na titig siya sa gwapong mukha ng lalaki sa litrato. Mas nanaisin ko pang makita siyang patay kaysa pakinabangan siya ng ibang babae. Dinig niyang sabi nito. Nasa boses nito ang malaking galit na kinikimkim sa dibdib. Para siyang natauhan sa narinig na sinabi ng babae. Hindi siya makapaniwala na mas gugustuhin pa nitong mamatay ang lalaki kaysa mapunta sa ibang babae. Ang nagagawa nga naman ng pag-ibig sa tao. Iiling-iling niyang bulong sa sarili. Kung pwede mo siyang patayin ngayon, gawin mo na. Madaling utos nito sa kanya. Kailangan ko muna siyang makita. Gusto kong malaman kung saan-saan siya naglalagay. Hindi yun ang gusto niyang sabihin, pero yun ang lumabas sa kanyang bibig na hindi niya mawari kung bakit. Bakit pa? May himig ng galit sa boss nitong tanong sa kanya. Ang sabi sa akin ng taong nakakakilala sa iyo ay litrato lang ang kailangan mo at kaya mo siyang patayin. Kailangan ko yung gawin para mailayo kita sa paghihinala ng mga tao kung basta ko na lamang siya papatayin. Paano kung matyampong nasa malapit ka lang niya kapag pinatay ko siya? Napansin niyang nawala ng kibo ang babae. Alam niyang nililimin nito ang kanyang sinabi. Sinamantala niya ang hindi pagkibo. Papatayin ko ang lalaking ito sa parang walang maghihinala sa iyo. Sabi pa niya rito. Kaiba kasi ang naramdaman niya sa lalaking nasa litrato. Sa aminin niya sa hindi ay umibig siya sa lalaking ito. Ibibigay kasi iyo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Robert Tadeo. Pero siguruhin mo siyang mamamatay ngayon o sa makalawa. Sagot nito. Gagawin ko ang gusto mo. Sabi na lang niya nang matiyak niya na papayag na niya ito sa kanyang gusto. Huwag na huwag kang sisira sa iyong pangako. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa iyo. May paguganda pa nitong sabi sa kanya. Hindi na lamang siya kumibo. Kumuha siya ng notebook at ballpen para isulat ang impormasyong sasabihin sa kanya ni Lorenza tungkol kay Robert Tadeo. Habang nagkukwento sa kanya si Lorenza ay sinusulat naman niya ang mahalagang impormasyon tungkol sa laking unang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ano pa ang gusto mong malaman tungkol sa kanya? Tanong nito matapos magkwento sa kanya. Wala na. Tama lang mga sinabi mo, sagot niya. Babalik ako dito pagkatapos ng 2 araw. Gusto kong tiyakin kung napatay mo na si Roberto. Bakit pa? Mababasa mo naman sa dyaryo ang kanyang pagkamatay. Sabi lang niya iyon. Ngayon pa lang ay tiniyak na niya sa sariling hindi niya papatay ng unang lalaking nagpabilis ng kanyang puso kahit sa litrato pa lamang niya ito nakita. Paano kung hindi mo magawa sa loob ng 2 araw ang pinagagawa ko? Ano ang panghahawakan kung papatawin mo siya? Pangulit nitong tila nababasa ang kanyang isip. May isa akong salita. Kung hindi ko siya mapapatay sa loob ng 2 araw, ibabalik ko sa iyong pera. Gawin mo at wala tayong pag-uusapan. Hayan ang kabayaran. Sabi nito matapos ilapag sa ibabaw ng center table ang attache case na naglalaman ng 5 milyong piso. Aalis na ako. Sabi pa nito saka nagmamadali ng lumabas. Hinintay lang niyang makaalis si Lorenza bago siya nagbihis. Kailangan niyang magmadali. 2 araw lang ay binigay na palugod sa kanya ng babae para patayin ang unang lalaking nagpabilis ng kanyang puso. Hindi na niya dinala ang kotse. Hindi pa naman kasi niya kabisado ang mga daan sa kanyang pupuntahan. Magtataksi na lamang siya. Sa isang mataas na building sa Makati siya ay nihinto ng taxi. Sinabi lang kasi niya sa taxi driver na ihatid siya sa address na ibinigay sa kanya ni Lorenza Madriaga. Doon daw niya makikita ang taong kanyang papatayin. Magtanong na lang po kayo kung saang palapag niyo makikita ang taong inyong sadya. Magalang na sabi sa kanya ng batang-bata pang taxi driver. Salamat, heto ang bayad ko. Sa'yo na ang sukli niyan.
Sabi niya matapos abutan ng 500 pisong papel ang taxi driver. Thank you, ma'am. Habol nito sa kanya. Bagya pang kinakabahan si Myla nang lumapit sa 2 security guard na nasa pinto. Doon siya magtatanong kung saan makikita si Roberto Tadeo. May kailangan po kayo, ma'am. Tanong sa kanya ng isang security guard nang mapo na siyang nag-aalinlangang pumasok. Hindi ko kasi alam kung saan makikita si Mr. Robert Tadeo. May mahalaga kasi akong sasabihin sa kanya. Ang sabi sa akin ay dito ko raw siya makikita. Aniya sa security guard. Samahan mo na siya hanggang sa opisina ni boss. Baka mahalaga ang kanyang sadya. Dinig niyang sabi ng security guard na higit na bata sa kanyang kausap. Nakausal lang pasasalamat si Myla. Hindi na siya mahihirapang hanapin si Roberto Tadeo. Sumunod po kayo sa akin, ma'am. Sabi sa kanya ng security. Sumunod naman siya rito. Pumasok siya sa loob ng building. Saktang bumukas ang pinto ng elevator at lumabas ang sakay na yun. Inalalayan siya ng security na sumakay. Thank you, sabi niya habang tumataas ang sinasakyan nilang elevator. Makakausap ko kaya ang boss niyo? Tanong pa niya sa security guard. Nataon kasing silang dalawa lamang sakay ng elevator. Mabait po si boss. Lahat ng taong naghahanap sa kanya ay kanyang pinakikiharapan. Sagot dito sa kanya. Hindi na siya kumibo. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng elevator. Niyayaan na siya ng security guard na lumabas. Yun pong huling pinto ang pinaka-opisina ni boss. Hindi ko na po kayo pwedeng samahan hanggang sa loob. Imporma sa kanya ng security. Magtanong na lamang po kayo sa babaeng aabutan niya sa loob. Maraming salamat. Ani rito. Magkahalong kaba at pananabig ang nararamdaman ni Myla nang pihitin niya ang seradora ng pinto. Nakita agad niya ang sinasabing babae ng security. Lumapit siya sa babae. May kailangan po kayo, ma'am. Magalang na tanong nito sa kanya. Gusto ko sanang makausap si Mr. Robert Tadeo. May mahalaga kasi akong sadya sa kanya. Sagot niya sa babae. May appointment po ba kayo sa kanya? Wala eh. Galing pa kasi ako ng Cebu. Iyon ang kanyang naisip. Maupo muna po kayo. Tatanglingan ko muna po si Sir. Sabi nitong itinuro sa kanyang isang silya at saka siya iniwan. Malakas na malakas ang kabog ng dibdib ni Myla habang hinihintay niyang lumabas ng pinto ang babae. Hindi niya mawari kung bakit gano'n na lamang ang saya na kanyang nararamdaman. Hindi naman nagtagal at lumabas ang babae. Maluwang na maluwang ang pagkakangiti sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag nang makita ang ekspresyon nito. Pumasok na raw po kayo. Sabi nito sa kanya nang makalapit na. Salamat. Bukas sa loob niyang sabi rito. Parang natuka ng si Robert nang mapagmasdan niya ang babaeng nakatayo sa harap ng malapad niyang mesa. Ang daming dumang babae sa kanyang mga kamay. Lahat ay kanyang naikam. Maging ang huli niyang kasintahang si Lorenza Madriaga na kailan lang niya kinalasan. Wala siyang anumang naramdaman sa mga babaeng dumaan sa kanyang mga kamay. Tanging ang puson lamang niya ang mabilis ang pintig kapag nakahubad na ang isang babae sa kanyang harapan. Ngayon lang siya nakaramdam na bumilis ang tibok ng kanyang puso sa isang babae. Pakiwari nga niya ay may mga naghahabulang kabayo sa kanyang dibdib dahil sa lakas ng tibok niyon. Parang gustong lumabas ng kanyang puso sa lakas ng sikdo ng mga sandaling iyon. Hindi niya mapapasubali ng kanyang nararamdaman. Tiyak na tiyak niya sa sarili na ang babaeng nasa kanyang harapan ngayon ay ang matagal na niyang pinahanap na makakasama sa kanyang pagtanda. Biglang napuko ang paglimayo niyang isip nang tumunog ang sirena na hudyat na ng break time. Parang gusto niyang mais dahil nasira ang kanyang mga iniisip sa babaeng nasa kanyang harapan. Mr. Tadeo, dinig niyang tawag sa kanya ng babae. Sorry, hingi niya ng paumanhin dito. Ang mabuti pa ay doon na tayo sa kantin mag-usap. Yaya niya sa bayan nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi ba ako makakaabala? Tanong ni Myla. Pakiramdam niya ay umaalog ang kanyang mga tuhod. Hindi nito akalain na ubod pala ng gwapo sa personal ang lalaking gustong ipapatay sa kanya ni Lorenza Madriaga. Ang lakas tuloy ng sikdo ng kanyang dibdib ng mga sandaling iyon. Ginitian ni Robert ang babae. Para bang ibig sabihin na hindi kaabalan sa kanyang pagdating nito. Para namang tinambol ang pose ni Myla sa pagkakangiti sa kanya ng lalaki. Halika na, yaya sa kanya nito. Muntik nang mapasigaw si Myla nang maramdaman ang mainit na palad ng lalaki na humawak sa kanyang siko. Tila ito nilalagdat ng 20. Gusto sanang ipagpag ni Myla ang kamay ng lalaki pero hindi niya magawa. May kakaibang kasiyahang nararamdaman. Tila may maliliit na boltahe ng kuryente na nagmumula sa kamay ng lalaki na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Hindi na tuloy napansin ni Myla
na nakalabas na pala sila ng opisina ng lalaki. Narinig lang nito ang mga pagbati sa kasamang lalaki ng mga nakakasalubong nila. Kami merienda ko lang sa bahay bago ako nagpunta dito. Ani Myla sa kawalan ng maisip na sasabihin dahil sa naramdamang kasiyahan sa kanyang dibdib. Kahit magkape ka lang soft drinks para may kasabay ako sa pagkain. Maagap niya ang sagot. Hindi siya papayag na mawala ang pagkakataon na makita at makasama ang matagal-tagal ng babaeng unang nagpatibok sa kanyang puso. Nakasakay naman agad sila ng elevator. Ilan na lang ang kanilang nakasabay. Saglit silang nawala ng kaibuan. Nagmistula tuloy silang mga manlalaro ng chess na nagpapakiramdaman. Matagal-tagal na rin silang kumakain ng magtanong sa Robert. Hindi kasi pumayag ang lalaki na hindi siya magmerienda. Pritong suman lang at kape ang kanilang kinain. Paborito pala nito ang pritong suman. Ano ba ang pangalan mo? Kanina pa tayo nag-uusap ay hindi ko alam kung anong itatawag ko sa'yo. Sabi nito matapos ilulo ng pagkain na sa bibig. May labo nga to. Myla na rin ang itawag mo sa akin. Sagot niyang hindi makatingin ng diretso sa lalaki. Para kasing naglalago sa kanyang kaibuturan ng mga tingin nito. Ang ganda pala ng pangalan mo. Bagay na bagay sa kagandahan mo. Sabi nitong hindi inaalis ang pagkakatingin sa kanya. Pakaramdam ni Myla ay pinamulan siya ng mukha sa simpleng papuri nito sa kanya. Lalong bumilis ang pintig ng kanyang puso sa papuri ng lalaki. Saglit tuloy niyang nakalimutan ng talagang pakay niya kay Robert. Dala ng kasiyahang kanyang nararamdaman habang magkausap sila ng lalaki. Ano nga pala ang kailangan mo sa akin? Naalalang itanong ni Robert. Pilaglang na alinlangan si Myla. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa lalaki ang sadya niya rito. Paano ba niya sasabihin na ipinapapatay ito sa kanya? Tiyak na marami itong itatanong sa kanya kung sasabihin niya ang sadya niya rito. Hindi rin natiyak ang kalooban ito. Oo nga't nakikita niyang parang masaya itong nakikipag-usap sa kanya. Pakiramdam pa nga niya ay parang magkatulad ng kanilang damdamin. Damang-dama kasi niya yun sa mga titig sa kanya ng lalaki. Higit nga ang kaligayahan niyang nararamdaman dahil sa nakikita niyang kilos nito. Myla, dinig niyang tawag nito sa kanyang pangalan. Pasensya ka na, may iniisip lang kasi ako. Hingi niya ng paumanhin dito. Matunog naman si Robert. Naramdaman itong may mahalagang sadya sa kanya ang babae. Hindi nga lamang siguro masabi sa kanya dahil maraming tao. Pwede tayong mag-usap sa isang lugar na tayong dalawa lamang kung mahalaga ang sasabihin mo sa akin. Ni Robert na parang nararamdamang mahalaga ang pakay sa kanya ng babaeng magpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi ka ba maaabala sa trabaho mo? Napakahalaga kasi nitong sasabihin ko sa'yo. Nakasalalay dito ang magiging kaligayahan mo. Sagot niya kay Robert. Bagyang kumulat ang noo ni Robert. Nagtataka ito kay Myla. Para bang alam na alam ng babae ang kanyang buong pagkatao. Pwede naman akong umalis. Gusto nga ni Robert ng ganun. Matagal silang magkakasama ng babaeng una kita pa lamang ay gandang gumulos sa kanyang isip. Halika na kung tapos ka nang kumain. Sabi nito kay Myla. Hindi naman kumibo si Myla. Nang tumayo si Robert ay tumayo na rin siya. Sabay silang lumabas ng kantin. Diretso sila sa parking lot kung saan nakaparada ang kotse ng lalaki. Sa Parks and Wildlife siya dinala ni Robert. Naupo silang magkatabi sa mahabang bangko na naroon. Palibhasa ay alanganing oras kaya walang gaanong tao. Mayroon man ay pailan-ilan lamang na nagsisipaglakad. Matagal mo na ba akong kilala? Tanong ni Robert. Pakiwari kasi ito ay maraming alam ang babae ito kung sa kanyang pagkatao. Kaninang umaga lang. Kanina lang din kita nakita ng personal. Totoo sa loob niyang sabi kay Robert. Napatitig si Robert kay Myla. Gusto niyang tiyakin sa sarili hindi nagbibiro ang babae. Tingin kasi nito sa babae parang may itinatagong lihim ang pagkatao. Bakit parang napakarami mo nang alam sa akin gayong kayo na mo lang pala ako nakilala? Nahihiwagaan kasi ito sa pagkatao ni Myla kaya nito iyon na itanong. Sinabi sa akin ni Lorenza ang mga impormasyong tungkol sa iyong pagkatao. Sagot niya. Naisip niyang sabihin niya kay Robert ang naging kasunduan ni Lorenza. 2 araw lang ibinigay sa kanya ni Lorenza para alamin ang tunay na pagkatao ng taong ipinapapatay nito sa kanya. Kung tutuusin ay hindi na naman talaga niya kailangan ng mga impormasyon ng taong ipapapatay sa kanya. Kaya lang ay nagkaroon ng pagbabago ang kanyang isip nang makita ang litrato ni Robert. Sa aminin at sa hindi ay umiibig siya sa lalaking nasa litrato. Kaya nga humingi siya ng ilang araw kay Lorenza para alamin kunwari ang tunay na pagkatao ni Robert today. Pumayag naman si Lorenza. Kaya lang ay 2 araw lang ang ibinigay nito sa kanyang palugit. Pinagbantaan pa nga siya nito na may masamang yung nangyayari sa kanya kapag sumira siya sa kanilang usapan. Wala pa rin kasiguruhan kung itutuloy ang pagpatay sa lalaking unang nagpatibok ng kanyang puso.
Kaya nga kinausap niya si Robert. Gusto niyang alamin ang magiging reaksyon nito. Magkaibigan kayo ni Lorenza. Dinig niyang sabi ni Robert na nasa tono ang pagwigla sa kanyang sinabi. Hindi kami magkaibigan. Kaya ng umaga ko lang siya nakilala. Nagpunta siya sa aking apartment at may pinagagawa siya sa akin. Anong ipinagagawa niya sa iyo? Hindi mo siya dapat sinusunod. Hindi mo kilala ang ugali ng babaeng iyon. Sagot nito sa kanya. Nasa boses nito ang pag-aalala sa kanya. Gusto ko munang malaman kung ano ang dahilan at napakalaki ng galit sa iyo ni Lorenza. Kunwari niyang sabi kahit alam na niya ang totoo. Gusto niyang marinig ang panig ni Robert. Sasabihin mo ba sa akin kung ano ang pinagagawa sa iyo ni Lorenza? Kung sasabihin ko ang kinagagalit niya sa akin? Balik tanong nito sa kanya. Hindi siya kumubo, pero tinangaw niya ang lalaki. Mahigit 1 buwan na kaming magkasintahan nang matuklasan ko ang tunay niyang ugali. Masyado siyang seloso at makasarili. Wala siyang pinipiling lugar kapag nabalitaan sa akin. Palibhasa ay ubod ng yaman ng kanilang pamilya, kaya parang pag-aari niyang lahat ng tao. Saglit na huminto sa pagkukwento si Robert. Kaya mo siya kinilasan? Oo, matapat na sagot ni Robert. Masyado siyang dominante. Lahat ng gusto niya ay kailangang masunod, kahit labag sa aking kalooban. Ayokong matali sa ganong relasyon, kaya ako siya kinilasan. Sa palagay mo ba ihahayaan lamang ni Lorenzo matapos ng ganon lamang ang iyong relasyon? Hindi maiwasang magtaka ni Robert kay Myla. Tama ka. Katunayan ay anong beses na akong muntik-muntik ang madisgrasya para makaganti siya sa akin. Kung hindi raw ako babalik sa kanya, ay ipapapatay niya ako. Mas gugustuhin pa raw niyang makita akong patay kaysa may makinabang na ibang babae sa akin. Matapat niyang sabi kay Myla. Iyon ang malabis na nagpapakakaba kay Myla. Alam niyang kayang-kayang gawin niyon ni Lorenza. Hindi nga ba't sa kanya na ito lumapit para ipapatay si Robert? Maingat naman ako. Sigurado akong hindi niya ako mapapatay. Ilang beses na silang nabigo sa akin. Kaya kong makipagsabayan sa mga inuupahan niyang tao para ako ay patayin. Paano ka nakasisiguro? Paano kung kaharap mo na ngayon ang taong papatay sa iyo? Tanong niya kay Robert. Gusto niyang alamin ang magiging reaksyon nito kapag sinabi niyang inutusan siya ni Lorenza para ito ay patayin. Saglit lang ang kabang naramdaman ni Robert. Naisip pa ganitong hindi siya makakayang patayin ni Myla. Kahit sa ang anggulo ng tingnan ng babae, ay tila ito isang babasaging kristal na mabunggulang ay mababasag. Nagkakamali ka kung inaakala mo mapapatay mo ako. Oo, inaamin ko na isang malaking pagkakamali ang pagsama sa iyo. Hindi ko kasi naisip na gagamit ng babae si Lorenza para ako ay mapatay. Babala nito kay Myla kahit labag yan sa kanyang kalooban. Kung ginusto lang kitang patayin, wala kang magagawa. Kahit saang sulot ka magtago, ay kayang-kaya kitang patayin. Nagkaroon lang ng malaking pagkagabago. Aniya kay Robert, hindi niya sinabi ang dahilan kung bakit nagbago ang kanyang isip. Ang laki naman yata ng tiwala mo sa iyong sarili. Gustong matawa ni Robert sa sinabi ni Myla. Pwede ka nang ipahuli sa pulis kahit ngayon, pero hindi ko gagawin. Katulad ng sinabi mo, ay mayroon ding pagbabago ang naging pasya ko. Kahit ipakulong mo ako, kaya pa rin kitang patayin. Sagot ni Myla. Maaaring kilala mo si Mr. Conrado Lim. Paano ay paliliwanag ang kanyang pagkamatay? May kabang sumumpit sa dibdib ni Robert. Kilala niya ang taong sinasabi ni Myla. Hanggang ngayon walang nakakaalam kung paanong bigla na lamang nasunog ang katawan ng lalaki. Ikaw ang pumatay kay Mr. Lim. Ako sa nito kay Myla. May hawak kang kapangyarihan. Hindi sumagot si Myla. Pinagmasdan niya ang gwapong mukha ni Robert. May sayang bumalot sa kanyang puso sa ginawa niya ngayon. Bakit hindi mo ako pinatay? Alanganin itong tanong sa kanya. Bakit hindi mo rin ako pinahuli sa pulis? Ngayong alam mong papatayin kita. Balik tanong niya rito. Gusto niyang alamin kung bakit nagbago ang isip nito ng katulad niya. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyong hindi nito tinuloy ang sasabihin? Ano? May pananabik na yung tanong dito. Damang-dama kasi niya, nakakaiba ang mga tingin ginagawa nito sa kanya. Hindi man siya sigurado sa kanyang naiisip, ay parang ganoon nga ang lumalabas sa kanyang isipan. Kaninang makita kita, nasabi ko sa aking sarili na nakita ko ng babaeng gusto kong makasama sa aking pagtanda. Aaminin ko sa iyo na maraming babaeng dumaan sa buhay ko. Pero ikaw lang ang nagpabilis ng tibok ng aking puso. Mukhang sa loob na sabi niya kay Myla. Parang gustong magtatalo ni Myla sa katuwaan. Hindi nagkamali ang kanyang kutob. Ang mga kilos nito ay nagbabadya na mayroon siyang halaga rito. Katulad din ba ang naging damdamin ko kung bakit nagbago ang isip mo at hindi mo ako pinatay?
Panghuhuli ni Robert kay Myla. Iyon kasi ang unang naramdaman niya kay Myla habang nag-uusap silang dalawa. Maligaya akong mamamatay dahil nasabi ko na sa iyo ang aking damdamin. Sabi pa nito sa kanya. Paano si Lorenza? Pinagbanta niya akong may masamang mangyayari sa akin kapag hindi ko ginawa ang inuutos niya sa akin. Gusto ko munang marinig sa mga bibig mo na pareho ang ating nararamdaman. Saka na natin isipin si Lorenza, sabi ni Robert. Gustong-gusto nitong yakapin si Myla ng mga sandaling iyon. Kahit hindi pa ito sumasagot, ay tiyak na nitong magkatugon ng kanilang mga damdamin. Ligawan mo muna ako, sagot niya kay Robert. Bigla nitong nayakap si Myla. Agad na nahuli nito ang labi ng babae. Hindi naman tumutol si Myla. Pagkos ay ginantihan niya ng mas maalam na halik ang halik ni Robert. Tumagal ng ilang minuto na magkalapat ang kanilang mga labi. Kung hindi pa sila pinangapusahan ng hangin, ay hindi pa sila maghihiwalay. Saglit lang silang sumagap ng hangin at muling naglapat ang kanilang mga labi. Saglit nilang nakalimutan ang tungkol kay Lorenza. Pareho silang tangay na tangay ng kaligayahang bumabalot sa kanilang pagkatao ng mga sandaling iyon. Hindi matitingkala ang kaligayahang nararamdaman ni Myla matapos siyang ihatid ni Robert sa kanyang apartment. Magkasintahan na silang dalawa nang maghiwalay sila nito. Hindi niya akalain na ganon kadaling oras ay naging magkasintahan sila ni Robert. Walang anumang nangyaring ligawan, pero ramdam nila ang malaking pag-ibig nila sa isa't isa na naging dahilan para magkaunawan ng kanilang mga puso. Ganap na sana ang kanyang kaligayahan kung walang Lorenza na hadlang sa kanilang pag-iibigan. Nag-iisip na nga siya kung paano niya ibabalik kay Lorenza ang perang ibinayad nito sa kanya. Tiyak na magagalit ito sa kanya. Pinagdabantaan na nga siya nito na kapag hindi niya nagawa sa loob ng 2 araw ang pinagagawa nito, ay mayroong mangyayari sa kanyang masama. Paano pa kapag nalaman ito na magkasintahan na sila na lalaking gusto nitong ipapatay sa kanya? Tiyak na magwawala ito. Malamang na ipapatay din siya ni Lorenza. Ibang klaseng pag-ibig ang namamay sa puso ni Lorenza. Walang kailangang mamatay ang lalaking mahal nito. Huwag lang maagaw ng iba. Ganon katindi ang pagmamahal nito sa lalaki ngayon ay kasintahan na niya. Paano nila ililihim kay Lorenza ang kanilang relasyon? Ubod ito ng yaman. Handa itong bumayad kahit magkano. Malaman lang nito ang gusto nitong malaman. Hindi sa sarili niya ang kanyang inaalala, kundi si Robert. Ilang beses na palang pinagtangka ng buhay nito. Mabuti na nga lamang at lagi itong nakakaligtas. Ngayon siya nagsisisi kung bakit hindi niya dagdagan ang kaalaman niya sa black magic. Ang kaya lang niyang gawin ay ang pumatay ng tao sa pamamagitan ng pagsunog ng litrato. Liban doon ay wala na siyang kakayahan pang gawin. Ang sarili nga niya hindi niya kayang protektahan ng kanyang kaalaman sa black magic. Sa bagay wala siyang problema kay Lorenza. Kung gugustuhin niya, ay kaya niya itong patayin ngayon. Wala nga lamang itong kasalanan sa kanya. Kung tutuusin ay siyang may kasalanan dito. Sa halip na patay niya ang lalaking ipinapapatay nito sa kanya, ay natutuhan pa niyang mahalin si Robert. Isang malaking problema ang kinakaharap nila ngayong magkasintahan kapag nalaman ni Lorenza na mayroon na silang relasyon. Pinilit na lamang niyang iwaksis sa isip si Lorenza. Kapag talagang magiging hadlang ito sa kanilang pagmamahalan, ay gagamitin niya rito ang kanyang natutuhan sa black magic. Sasamantalahin na nila ni Robert ang pagkakataon hanggat hindi nalalaman ni Lorenza ang kanilang relasyon. Saka na siya kikilos kapag talagang kailangan na. Matapos niyang magpalit ng damit na pambahay ay humiga na siya. Gusto niyang balik-balikan sa isip ang bigla niyang pagkakaroon ng kasintahan. Ilang sandali lang ay hinililan siya ng antok. Ang gwapong mukha ni Robert ang nasa kanyang isip nang gapiin siya ng antok. Kung ano ang pinoproblema ni Myla ay ganoon din ang iniisip ni Robert nang makabalik siya sa kanyang opisina. Hindi na nga siya nakapagtrabaho sa kaiisip kung paano nila maiilihim kay Lorenza ang kanilang relasyon. Ang kasiyahan niyang nararamdaman ng mga sandaling iyon ay parang gustong talunin ang problemang idudulot sa kanila ni Lorenza sakaling malaman ito na may unawaan na sila ni Myla. Gusto niyang protektahan si Myla pero hindi nila kung paano. Siya man kasi ay ingat na ingat sa mga inuupahang tao ni Lorenza para siya ay takutin. Hindi nga niya akalain na papapatay na siya ni Lorenza. Mabuti na lamang ang tumibig sa kanya ang babaeng inutusan itong pumatay sa kanya. Kung nagkataon hindi umibig sa kanya si Myla, tiyak na patay na siya ngayon. Matindi ang kapangyarihan kong hawak ng kanyang kasintahan. Nalaman niya nang mabasa niya ang nangyari kay Mr. Conrado Lim. Bigla na lamang daw nagliyab ang buong katawan ng lalaki. Ang nakapagtataka pa
ay hindi kayang patayin ng anumang likido ang apoy na lumalabas sa katawan ng lalaki hanggat hindi ito namamatay sa pagkasunog. Kung nagkataon na ganoon din ang mangyayari sa kanya, mabuti na lamang at umibig sa kanya si Myla. At ang isang magandang nangyari ay umibig din siya sa babaeng papatay sana sa kanya. Nang malaman nga niya ang kapangyarihang taglay ni Myla, ay hindi man lang nagbago ang nadarama niyang pag-ibig dito. Lalo pang ang lumalim. May dahil naman kasi ito kaya nito naisipan ang ganong bagay. Pero kapag mag-asawa na sila, ay hindi na niya papayagan itong gamitin ang natutuhan itong black magic. Kaya naman hindi itong buhayin ng maluwam kahit kasama pa nito ang magulang nito at mga kapatid. Isa na lang talaga ang kanyang problema para maging magnap ang kanyang kaligayahan. Wala pa nga lang siyang maisip na paraan. Gusto na sana niyang yayaing magpakasal si Myla kahit ngayon lamang sila ito nagkakilala. Hindi naman mahalaga sa kanya kung ano man ang uri ng pagkatao ng kanyang kasintahan. Mahal niya si Myla at ito na ang gusto niyang makasama habang buhay. Bukas ay pupuntahan niya ang kasintahan. Magpaplano sila kung ano ang dapat nilang gawin. Iniligpit na niya ang kanyang mga gamit at saka siya lumabas ng opisina. Nagbago ng kanyang isip. Ngayon na niya pupuntahan ang kasintahan. Wala niya munti sa isip ni Robert na ang malaki niyang pagmamahal kay Myla ay masusubo kung hanggang saan. Matapos kumain ng hapunan, ay nanood muna ng TV si Myla habang nagpapaantok. Alam niyang matatagalan bago siya makatulog. Madilim-dilim na kasi ng magising siya kanina. Napasarap ang kanyang pagtulog. Ilang beses kasi niyang binalik-balikan sa isip ang bigla niyang pagkakaroon ng kasintahan. Kaya napasarap ang kanyang tulog. Pagkagising niya ay naligo na agad siya. Matapos niyang maligo at makapagbihis, ay nagluto naman siya ng para sa hapunan. Mabigat pa ang kanyang tiyan dahil naparami siya ng kain. Minabuti niyang manood muna ng TV habang nagpapababa siya ng kinain. Matagal-tagal na rin siyang nanonood ng TV nang marinig niyang paghinto ng isang sasakyan sa labas ng apartment. Nagmamadali niyang tinungo ang pinto. Ang nasa isip niya ay baka si Robert ang dumating. Kahit nga kahihiwalay lang nila kaninang tanghali, ay parang sabik na agad siyang makita ang lalaki. Ganoon na lang ang kanyang pagkadismaya nang makitang si Lorenza ang dumating. Kahit ayaw niyang pakiharapan si Lorenza, ay napilitan siyang harapin ito. May kailangan ka ba? Sabi niya rito. Halata sa boses niya na napipilitan lamang pakiharapan ng babae. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa lakad mo kanina. Sagot nitong tuloy-tuloy nang pumasok at walang sabi-sabing naupo sa mahabang set. Gusto sanang sabihin ni Myla na hindi niya nakausap si Robert, pero nagbago ang kanyang isip. Matunog si Lorenza. Baka may mahalata pa ito sa kanya. Nagkita kami kanina at nagkausap. Sandali lang namin kaming nag-usap. Gusto ko lang tiyakin kung pwede ko siyang patayin sa kanyang opisina. Pagkakailan niya kay Lorenza. Ibig sabihin ay pwede mo na siyang patayin bukas. Gusto ko nang matapos ang paghihirap ng loob ko sa lalaking iyon. Ang sabi sa akin ng taong laging nakasubaybay kay Robert ay may bago naman daw kinalolokohang bahagi. Mahabang sabi nito sa kanya. Bahagya siyang kinabahan sa sinabi ni Lorenza. Hindi niya naisip na lagi palang may taong sumusubaybay sa bawat kilos ni Robert. Bigla tuloy siyang nag-alala na baka siya ang pinaghihinala ang kinalolokohan ni Robert. Para tuloy gusto niyang sisihin ang sarili kung bakit pumayag siya na sa mataong lugar sila mag-usap ni Robert kanina. Hindi ka na kumibo dyan, untag nito sa kanya. Nawala kasi sa loob kong itanong kung araw-araw siyang pumapasok sa opisina. Palusot niya kay Lorenza. Oo. Lumalabas lamang siya kapag may kakausapin mga kliyente ng kanilang kumpanya. Imporma sa kanya ni Lorenza. Itaon mo sa break time ang gagawin mong pagpatay sa kanya para makasiguro kang naroon siya sa kanilang kumpanya. Maganda ang naisip mo. Ayuda niya. Walang maghihinala na ikaw ang nagpapatay sa kanya dahil laging maraming tao sa kantin. Gawin mo na bukas ng inuutos ko sa iyo. Sa makalawa ay magtutungo ako sa London. Gusto kong panatag na ang kalooban ko sa aking pag-alis. Magbasa ka ng diaryong panghapon para makita mo kung paano ko siya pinatay. Sabi na lamang niya kay Lorenza. Gusto na kasi niya itong umalis para makapag-isip siya ng dapat niyang gawin. Baka mabigyan kita ng bonus kapag nasiyahan ako sa ginawa. Sabi nitong lumuwag ang pagkakangiti sa kanyang mga labi. Kahit huwag na, aniya. Gustong-gusto na niya itong itamoy. Hindi lamang niya magawa. Ikaw ang bahala. Aalis na ako. Sabi nitong tumayo na. Nakahinga ng maluwag si Myla. Sinundan pa na ito hanggang sa makalabas ng pinto. Kumaway lang siya rito bago ito sumakay ng kotse. Hindi na makaalis ang sasakyan ni Lorenza. Isinara agad niya ang pinto. Kailangan kasi niyang mag-isip ng paraan kung ano ang dapat niyang gawin.
Parang binabayo sa lakas ng kabog ang dibdib ni Robert habang nakakubli siya sa isang madilim na lugar na palapit sa apartment ni Myla. Pupuntahan sana niya si Myla nang makilala niya ang kotse ni Lorenza na nakaparada sa harap ng apartment. Mabilis niyang inurong ang kanyang kotse. Humanap siya ng lugar na hindi mapapansin ng kanyang kotse kapag dumaan si Lorenza. Mahabang sandali ang inilagay niya sa loob ng kotse bago niya nakitang dumaan ang sasakyan ni Lorenza. Hinintay muna niyang makalayo ang kotse ni Lorenza bago siya nagtungo sa apartment ni Myla. Malakas na malakas ang kabog ng kanyang dibdib ng mga sandaling iyon habang patungo siya sa apartment ni Myla. Nagtataka siya kung bakit naroon si Lorenza kina Myla kahit gabi na. Isa lang ang tiyak niya sa sarili. Siguradong pinipilit nito si Myla na patayin na siya. Kilalang kilala niya ang ugali ng dating kasintahan. Kapag may gusto ito ay walang makakahadlang kahit makasagasa ito ng tao. Handa itong pumastos kahit magkano. Masunod lang ang gusto nito. Wala itong kinatatakutan dahil may maamang mataas ang ranggo sa gobyerno. Kay Myla lang ay wala siyang inaalala. Nangako na ito sa kanya na hindi gagawin ang inuutos ni Lorenza. Nakita na niya ang malaki nitong pagmamahal sa kanya kahit may problema ito. Ang inaalala lang niya ay baka pilitin ni Lorenza ang kanyang kasintahan. Nasabi na kasi sa kanya ni Myla na pinagbabantaan ito ni Lorenza kapag hindi sumunod. Muntik na tuloy siyang madapa sa pagmamadaling malaman kung ano ang napag-usapan ng dalawang babae. Myla, Myla, malalakas siyang tawag sa pangalan ng kasintahan habang kinakatok ang pinto. Napabalik naman si Myla nang marinig niya ang boses ng kasintahan. Papasok na sana siya sa kwarto para mag-isip ng dapat niyang gawin. Bigla tuloy siyang kinabahan na baka may nangyayari kay Robert. Bakit? Tanong niya sa kasintahan nang mapagbuksan niya ito ng pinto. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang walang anumang nangyari rito. Anong ginagawa dito ni Lorenza? Tanong din ito sa kanya. Nasa mukha nito ang malabis na pag-aalala. Dito tayo sa loob. Yaya niya saka isinara ang pinto. Naupo silang magkatabi sa mahabang set na nara. Bakit napasugot ka? Gabi na ah. Tanong niya rito. Talagang papunta ako dito. Hindi nga lamang ako nagtuloy nang makilala ko ang kotse ni Lorenza na nasa harap ng apartment mo. Nagtago muna ako sa kanto habang hinihintay ko siyang umalis. Sagot nito. Napansin ni Myla na bahagyan ang napanatag ang kalooban ng kasintahan. Bakit siya nagpunta dito? Tinanong niya kung nagkausap na tayo. Pinipilit na niya akong patay na kita bukas. May lungkot sa boses niyang sabi sa kasintahan. Nawala na ang kabang nararamdaman ni Robert. Mula pa kaninang hinihintay nitong umalis si Lorenza. Hindi naman ito natakot. Nag-aalala lamang ito para sa kasintahan. Anong sabi mo? Tumango ako sa kanya. Pumayag na ako para lang umalis na siya. Sagot niya. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang rumistrong pag-aalala sa gwapong mukha ng kasintahan. Hindi niya matrol kung anong nasa isip nito. Nakatingin lang ito sa kanya. Kumikibot-kibot ang mapupula nitong labi na parang may gustong sabihin. Nakadama tuloy siya ng awa sa kasintahan ng mga sandaling iyon. Paano na? Natatakot ka bang ipagpalit kita sa 5 milyong ibinayad niya sa akin para patayin kita? Hindi makapaniwala si Robert na ganun kalaking halaga ang ibinayad ni Lorenza para siya ipapatay. Sa bagay, baliwala rito ang halagang iyon dahil ubod ng yaman ng pamilya ng dati nitong kasintahan. Hindi, sagot ni Robert. Buo ang kanyang tiwala sa kasintahan. Nag-aalala lang ako. Baka balik-balikan ka niya kapag hindi mo ginawa ang inuutos niya sa'yo. Baka gawan ka niya ng hindi maganda. May kasiyahang naramdaman si Myla. Damang-dama niya ang malaking pagmamahal sa kanyang kasintahan. Hindi niya yun magagawa sa akin. May hawak akong alas na panlaban sa kanya. Sagot niya. Hawak niya ang litrato ni Lorenza. Kahit anong oras ay pwede niya itong patayin kapag magmakamali ito sa kanya. Hindi mo maaalis sa akin ang mag-alala. Ako ang kanyang kailangan. Napag-utusan ka lamang niya para ako'y patayin. Sabi nito at saka siya hinawakan sa magkabilang balikat para mapaharap siya rito. Basta ipanatag mo ang loob mo. Walang mangyayaring masama sa akin. Sagot niya. Hindi pa rin tayo nakatitiya kay Lorenza. Hindi yung titigil hanggat hindi nagagawa ang kanyang gusto. Sabi nito. Ito lang ang masasabi ko sa'yo. Kahit anong mangyari sa atin. Ikaw lang at wala na akong ibang mamahalin. Sabi pa nito at saka unti-unting nilapit sa kanya ang mukha nito. Hindi na kumibos si Myla. Maya-maya ay naramdaman niyang lumapit ang labi nito sa kanyang labi. Panahid lang sa una na parang nanunukso. Tinugon niya ang palinukso ng kasintahan. Yumakap siya rito at buong pagmamahal na tinugon ng mapusok na halik ang ginagawa nito sa kanya. Matagal na naghinang ang kanilang mga labi. Saglit silang naghiwalay na parehong kapasin ng hangin. Sumagap lang sila ng hangin at muling naglapat ang kanilang mga labi. Sa pagkakataong iyon ay naging mapusok na ang mga halik ni Robert.
Nagsimulang maglikot ang mga kamay nito sa kanyang katawan. Hindi tumutol si Myla. Sinabayan niya ang ginagawa ng kasintahan. Naglikot na rin ang kanyang kamay sa katawan nito. Napasinghap siya ng maramdamang lumukot ang isang kamay ng kasintahan sa kanyang dibdib. Matutulog na lamang kasi siya kaya wala na siyang suot na bra. Kaya ko pang pigilin ang sarili ko. Sabihin mo lang kung hindi ka pa handa. Sabi nitong naghahangol ng paghinga ng malas sa kanya. Hindi sumagot si Myla. Sa halip ay muli niyang hinuli ang labi ng kasintahan. Tangas na siyang hawakan ang namumurok nitong harapan. Iyon lang at wala nang salitang lumabas sa kanilang mga labi. Sinimulan siyang hubaran ni Robert. Ilang ulit na hinagot nito at ang tingin ng kanyang kahubdan. Bagay ito naman na nagalis sa mga damit nito. Saglit pa ay kapwa na silang walang saplot sa katawan. Makaraan pa ang mahaba-habang sandali ay puro ungol at daing na lamang ang maririnig sa kanilang mga bibig. Maagang nagtungo si Lorenza sa apartment ni Myla. Gusto niyang tiyakin kung magagawa na nito ngayon ang kanyang inuutos dito. Patungo siya sa London sa susunod na araw. Gusto niyang bago siya umalis ay makita niyang patay na ang lalaking nagbigay sa kanya ng 1,001 pagdurusa. Hanggang ngayon ay mahal pa rin niya si Robert. Ito lang ang tanging lalaking idinambanan niya sa kanyang puso. Hindi na siya nagmahal mula nang maging sila ni Robert. Ibinigay niyang lahat ang makaliligaya sa lalaking itinatangi. Pati ang pinakaiingatan niyang dangal ay buong puso niyang pinagkaloob dito. Madalas niya itong pagbigyan kahit hindi ito umuungot sa kanya. Gusto kasi siniyang tiyakin na siya ang pakakasalan nito, kaya siya naging mapagbigay sa lalaki. Hindi niya akalain na bukod sa kanya ay mayroon pa itong inilalabas na babae kapag hindi sila magkasama nito. Hindi lang minsan niya itong nahuli na may kasamang ibang babae, kaya kinausap niya ito at pinagbanta ang papatayin kapag hindi tumigil sa pambababae. Pero laking gulat niya na makipagkalas ito sa kanya para siyang pinagsakluban ng langit at lupa ng mga sandaling iyon. Iyon ang pinakamasakit niyang naranasan sa tanang buhay niya. Mula sa kanyang pagkabata at hanggang sa magdalaga siya ay pawang kasiyahan ng kanyang nalalasap. Hindi siya papayag na basta na lamang siya itatapon ni Robert matapos siya nitong pagsawaan. Sumumpa siya sa kanyang sarili na kung hindi magiging kanya si Robert ay hindi rin itong pakikinabangan ng ibang babae. Mas mamatamisin pa niyang makitang patay ang lalaki kaysa pakinabangan ito ng ibang babae. Nakarating siya sa apartment ni Myla. Nagmamadali siyang bumaba ng kotse. Binuksan niya ang hanggang bewang na gate para siya ay makapasok. Myla. Tawag niya sa pangalan ng babae habang kinakatok ang pinto. Matagal-tagal siyang naghintay na bumukas ang pinto. Nainip na siya at hindi pa rin bumubukas iyon. Muli niyang tinawag si Myla. Higit na malakas. Myla. 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 Tawag niya habang kinakabog ng malakas ang pinto. Wala pong tao dyan. Umalis siya kaninang maagang-maaga. Sabi sa kanya ng may edad na babaeng nagbukas ng kabilang pinto. Gustong mainis ni Lorenza. Sa lahat ng ayaw niya iyong may pupuntahan siyang tao na hindi niya aabutan. Kaya saan kaya nagpunta ang babaeng iyon? Tanong niya sa sarili habang pabalik ng kanyang kotse. Sumakay siya ng kotse at saka yun pinanda. Naisip niya yung baka nagpunta si Myla sa opisina ni Robert para ito ay patayin. Napangiti siya sa isiping iyon. Nagpa siyang pumunta sa opisina ni Robert. Hindi naman siya bababa ng kanyang kotse. Gusto lang niyang mamatiyak na mamamatay ngayon si Robert. Pinasibad na niya ang kotse patungo sa naisip niyang lugar. Pakaramdam ni Lorenza ay umakyat na lahat ng dugo niya sa ulo sa matinding galit na nararamdaman nang makita siya ni Myla at Robert na palabas ng building. Hindi siya maaaring magkamali ng hinala. Tiyak niyang may relasyon na ang dala. Inuna pa ang kanyang kalandian sa ipinagagawa ko. Nagngingit-ngit niyang bulong habang tinatanaw ang dalawa. Nakakabay si Robert kay Myla. Nakayakap naman ang isang kamay ng babae sa bewang ni Rob. Masayang nagtatawanan ang dalawa. Manganingay na niyang suguri ng dalawa at pagbabarilin para matapos na ang kanyang problema. Lagi siyang may dalang baril bilang pananggalang sa kanyang sarili. Pinigil lamang niya ang galit na gusto nang umalpas. Naisip niyang walang magandang mangyayari kung paiiralin niya ang galit. Kahit parang tinutusok ng libu-libong aspili ang kanyang puso, ay nagawa niyang magtimpi. Kailangan niyang magpakahinahon. Hindi niya magagawa kay Monica ang kanyang naiisip kung magpapadalos-dalos siya ng pagpapasya. Babalikan niya si Myla sa apartment nito at doon niya kakausapin. Tatakutin na niya ito para sumunod sa kanyang ipinagagawa. Kapag napasunod niya ito, ay saka niya gagawin ang naiisip niya kay Myla. Hindi siya makapapayag sa ginawa nito sa kanya. Nagtiwala si Rito nang sabihin kailangan ito ng impormasyon sa pagkatao ni Robert.
Ibinigay naman niya yun sa pag-akalang kailangan nito para sa gagawin itong pagpatay sa dati niyang kasintahan. Hindi niya akalain na lalandiin din pala nito si Robert. Kumulo yata ang kanyang dugo sa matinding galit kay Myla sa ginawa nitong panluloko sa kanya. Humanda kang babae ka. Huwag kang magkakamaling sumagot ng hindi maganda. Malamang na mauuna ka pang mamatay sa ipinapapatay ko sa iyo. Bulong niya sa sarili matapos muling tapunan ng tinglang dalawa na patungo sa parking lot. Pinuhay na niya ang makina ng kotse at saka mabilis iyong pinasibat. Baka kung hindi pa siya aalis sa lugar na iyon, ay sumabog na ang kanyang pagtitimpo. Sumpa niya sa sarili, makakatikim sa kanya si Myla kapag nagkaharap sila nito mamaya. Hindi sila tatakot dito, kahit sabihin isa itong hard killer. Nakaramdam ng takot si Myla nang abutan niya si Lorenza na naghihintay sa kanyang pagdating. Madilim-dilim na nang maghiwalay sila ni Robert. Kumain sila ng tanghalian sa isang hotel restaurant. Pagkatapos nilang kumain ay umungot si Robert na ulitin nila ang kanilang ginawa. Hindi naman siya tumanggi. Gusto rin kasi niya ang kanilang ginagawa. Damang-dama kasi niya ang pagiging ganap na babae habang nagtatalik silang magkasintahan. Kaya madilim na nang makauwi siya sa kanyang apartment. Hindi nga niya akalain na aabutan niya si Lorenza. Kanina ka pa ba? Kinakabahan niyang tanong dito. Hindi nga lang siya nagpapahalata. Halika doon tayo sa loob mag-usap. Yaya niya at saka nagpauna na siya para buksan ang pinto. Pinakikiramdaman niya si Lorenza. Wala kasi itong kakibukibong nakasunod lang sa kanya. Hindi niya mabasa ang ekspresyong nasa mukha nito. Tingin niya ay para itong galit na pinipigil umalpas. Maukupo ka. Anong gusto mong inumin? Aniya nang makapasok silang dalawa sa bahay. Hindi pa rin nawawala ang kanyang kaba. Formal na formal kasi ang itsura nito. Maya-maya ay nakita niyang gumuhit ang galit sa mukha nito. Inuna mo pa ang kalandian mo kaysa sa ipinagagawa ko sa iyo. Sabi nitong tila nagliliyab sa galit ang mga matang nakatingin sa kanya. Nagulat siya sa sinabi ito. Hindi siya agad nakasagot. Paniwalang paniwala kung pag-aaralan mo lang ang kilos ni Robert, kaya ibinigay ko sa iyo ang mga impormasyong tungkol sa kanya. Hindi ko akalaang lalandiin mo rin siya, sabi uli nito sabay sampal sa kanya. Hindi niya nailagan ang sampal nito dahil hindi niya akalaing gagawin sa kanya ni Lorenza. Sa lakas ng pagkakasampal sa kanya, ay naupo siya sa mahabang set. Pakiramdam niya ay nangapalang kanyang pisngi. Bigla siyang tumayo para sugurin si Lorenza. Kahit saang anggulo nitin ay hindi obra sa kanya ang babae. Malaki nga itong di hamak sa kanya, pero para itong babasaging kristal na mabunggulang ay mababasag, kayang-kaya nitong ipagngudngunan sa sahig. Kaya lang ay hindi siya nakalapit kay Lorenza. Bigla nitong itinutok sa kanya ang baril nito. Saglit na nag-aalanganin si Myla kung lalapitan ba niya si Lorenza. Tingin niya sa babae, ay handa nitong gamitin ang hawak nitong baril. Nasa mukha nito ang malaking galit sa kanya. Baka kung lapitan nito, ay bigla na lamang siyang barilin. Tiyak na mamamatay siya nang walang kalaban-laban. Hindi naman pwedeng gamitin ang kanyang kapangyarihan. Isa lang ang pinag-aralan niya sa kapangyarihan niyang black magic. Ang pagpatay lamang sa mga tao sa pamamagitan ng pagsunog niya sa litrato ng isang taong kanyang papatayin. Liban doon ay wala na siyang ibang kakayahan pang gamitin ang black magic. Tiyak na madidisgrasya lamang siya kung tatangkay niyang lapitan si Lorenza. Tingin niya ay hindi siya bibiro nito. Lapit pa, para mauna kang mamatay kaysa kay Robert. Sabi nitong nakatutok ang baril sa kanya. Patatawarin kita sa ginawa mong paglalandi kay Robert. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Hanggang bukas ng gabi, kapag hindi mo pa pinatay si Robert, mauuna ka na sa kanya. Sabi nito at saka siya tinalikuran. Parang ipinagkit ang kanyang mga paa sa flooring. Hindi niya nagawang kumilos. Narinig na lamang niyang kumalabog ang pinto dahil sa pagkakasara niyon. Pakiramdam niya ay yumanig ang buong kabahayan dahil sa lakas ng pagkakasara ng pinto. Bago pa siya makabawi ay narinig niya ang pag-andar ng sasakyan sa labas ng apartment. Paglabas niya ay papalayo ng sasakyan ni Lorenza. Napailing na lamang siya habang hinahaplos ang nasaktang pisngi. Pagkagaling ni Lorenza sa apartment ni Myla ay nagtuloy siya sa isang maliit na subdivision sa Antipolo. Malayo-layo ang biniyahin niya pero baliwala yun sa kanya. Ang mahalaga ay magawa niya ang gustong gawin. Nang makapasok ng subdivision ay nagpaikot-ikot siya riyon. May dala naman siyang address ng pupuntahan kaya hindi na niya kinailangang magtanong. Madali niyang nakita ang address na hinahanap. Itinuro nito sa harap ang katamtaman ng laking bonggal na sasakyan at saka siya bumaba. Nag-doorbell siya nang makalapit sa gate. Isang may edad na babaeng hinulaan niyang katulong ang lumabas. May kailangan ka, ma'am? Tanong nito.
Nandyan si Mr. Hegel? Magalang niyang tanong. Yes, ma'am. Hali kayo. Tuloy. Pumasok siya at sumunod sa babae. Dinala siya nito sa maluwang na sala at saka tinawag ang amo nito. Ilang saglit lang ay lumabas ang kanyang sadya. Isang may edad na Bombay na malaki ang tiyan at balbasarado. Mayroon pa itong isang malaking hiyas na kulay pula sa gitna ng noo. Mr. Hegel, tanong niyang agad na tumayo. Yes, may I help you? Sagot nitong inilahad ang isang kamay. Inabot niya ang kamay nito. Miss Lorenza Madriaga, glad to meet you. Sit down. Naupo silang magkarap, siya sa mahabang sopa, samantalang ito'y sa isang suluhang sopa. Ipinaglabas sila ng katulong ng kamay. Nang makalis ito'y agad na niyang sinabi sa kausap ang kanyang sadya. Wala siyang balak na magsayang ng panahon. Nakinig lang sa kanya ang Bombay. Gusto kong magawa mo ito sa lalong madaling panahon. Wala tayong problema sa bayad, sabi niya. Napangisi ang Bombay. Kailangan ko ng litrato ng babaeng ito. Sabi ng Bombay. Mayroon ako dito sa cellphone ko. Pwede na ba ito? Okay na yan. Ilalagay ko lang sa computer at saka ko ipiprint. Ibinigay niya ang cellphone sa lalaki. Ilang sandaling isinari nito sa computer ang litrato bago binalik sa kanya ang cellphone. Naglabas naman siya ng isang sobrang namumutok sa laman at inabot sa lalaki. Nagkamay sila nito ng ganong pag-uusap na nangyari. Nagpaalam na agad siya rito. Habang nagmamanehong pabalik ng Maynila, ay napapangiti sa sarili si Lorenza. Kung nakilala lang agad niya si Mr. Hegel, ay hindi na sana siya kay Myla nagpunta para ipapatay si Robert. Hindi na sana siya nagkaproblema pa. Isang kaibigan lang niya ang nakapagsabi sa kanya ng tungkol kay Mr. Hegel. Kaya raw ni Mr. Hegel na ito nang pumatay ng tao sa pamamagitan lang ng pagbibigay dito ng litrato ng taong gustong papatayin. Ibig sabihin ay kapareho ng taglay na kapangyarihan ni Myla ang kapangyarihang hawak ng Bombay. Inalam niya ang lahat ng tungkol kay Mr. Hegel na ito bago siya nagpasyang kakausapin ito. Kaya nga noong minsan puntahan niya si Myla para alamin kung napatay na nito si Robert, ay palihim niya itong kinuha ng litrato sa pamamagitan ng kanyang cellphone. Naonsi siya ng babae, kaya dapat lang na magbayad ito sa kanya. Ang kagandahan kay Mr. Hegel ay wala ng maraming tanong-tanong. Hindi na ito humingi ng litrato niya na tulad ng ginawa ni Myla. Hindi naman siya natatakot na kay Myla ang kanyang litrato dahil hindi na nito yun magagamit laban sa kanya. Uunahan na niya ito. Saka na lamang niya pag-iisipan ang tungkol kay Robert. Baka sakaling magpag-asa pa silang magkabalikan ito. Madilim-dilim na nang makabalik siya sa Maynila, pero masaya ang kanyang pakiramdam kahit nakakaramdam na ng pagod. Maagang gumising si Myla ng sumunod na araw. Nagluto na agad siya ng almusalin bago siya naligo. Matapos niyang maligo, ay kumain na siya at saka nagbihis ng isang panlakad na damit. Inilak lang niya ang pinto at saka sumakay na siya sa kanyang kotse. Kagabing bago siya matulog, ay nakabuo na siya ng desisyon. Ang ginawang pananakit at pananakot sa kanya ni Lorenza ang dahilan kung bakit mabilis siyang nakabuo ng pasya. Pupuntahan niya ang kasintahan para ipaalam dito ang kanyang planong gawin kay Lorenza. Ayaw na niyang maulit ang ginawa sa kanya ng babae. Kung tutuusin ay wala siyang kasalanan kay Lorenza. Hindi niya kasalanang ma-inlove kay Robert. Wala nang relasyon ang dalawa. Ang isa lang niyang pagkakamali ay umibig siya kay Robert na ipinapapatay naman sa kanya ni Lorenza. Ayaw niyang bigyang sisi ang kanyang ginawa. Nagmahal siya sa taong inuutos na patayin niya. Hindi niya kayang pigilin ang tibok ng kanyang puso, kaya nagkaroon ng problema. Hindi lang niya akalain na siya man ay pagbabalakang patayin ni Lorenza dahil sangkot siya sa lalaking ipinapapatay nito. Kaya nga nagpasya na siyang tapusin ang kanilang mga problema. Aalisin na niya sa landas nila ni Robert si Lorenza. Nakarating siya sa opisina ni Robert. Sumaludo pa sa kanya ang dalawang security guard nang pumasok siya. Nagtuloy na agad siya sa elevator. Oras na ng trabaho kaya wala nang gaanong sumasakay sa elevator. Madali siyang nakarating sa opisina ng kasintahan. Binati lang niya ang sekretarya ni Robert at nagtuloy na siya sa loob. Napatayo agad si Robert nang makita siyang pumasok. Sinalubong siya nito ng halik sa labi. Saglit lang naman at agad din itong bumitiw sa kanya. Naupo siya sa mahabang set na nasa receiving area ng opisina ng kasintahan. Tumabi naman ito sa kanya ng upo. Gusto mong magkape? Malambing na tanong nito sa kanya. Mamaya na lang, sagot niya. Sinugod ako ni Lorenza kagabi. Sinaktan niya ako at pinagbanta ang papatayin kung hindi kita lalayuan at papatayin. Nakuyom ni Robert ang kanyang palad.
Wala naman kasi itong magawang paraan para mapigilan si Lorenza. Hindi na rin ito nagtaka kung paano nalaman ni Lorenza ang relasyon nila ni Myla. Alam kasi nitong pinasusubaybayan siya ng babae kahit wala na silang relasyon. Mayroong magagawa si Robert para tigilan na siya ni Lorenza. Ayaw lang nitong gawin. Balikan lang nito si Lorenza ay tapos na ang kanyang problema. Wala na talaga siyang balak may pagbalikan sa babae ay magkasintahan na sila ni Myla. Ano ang plano mo? Tanong nito sa kasintahan. Tatapusin ko na ang gulong ito para pare-pareho na tayong matahimik. Sagot niya kay Robert. Hindi tayo magiging maligaya kung nakapagitan sa atin si Lorenza. Malaking kasalanan ang gagawin mo. Marami na akong kasalanang nagawa. Ito na ang kahuli-huli ng kasalanan kong gagawin. Saka na ako hihingi ng tawad sa Diyos. Maigting niyang sabi. Hindi na lang kumibo si Robert. Kahit alam nitong kasalanan ang gagawin ng kasintahan, ay hindi na niya ito pinigilan. Gusto na rin kasi niya itong matahimik. Kung pwede nga lang ay hindi na sana sa ganoon umabot. Kaya lang hindi sila sigurado kay Lorenza. Kilalang-kilala nito ang ugali ng dating kasintahan. Handa itong pumatay para sa kaligayahan nito. Gagawin ko ito alang-alang sa malaking pagmamahal ko sa iyo, hindi sa anupaman. Handa ko itong pagdusahan kung anumang kaparusahan ang ibibigay sa akin ng Diyos. Magkatulong tayong hihingi ng tawag sa Kanya. Alam kong may bahagi din ako sa kasalanang gagawin mo. Buong pagmamahal na sabi ni Robert. Yumakap siya sa kasintahan. Alam niyang nauunawaan din ito ang gusto niyang mangyari. Hindi naman para lang sa kanya ang kanyang gagawin, para sa kanila ni Robert. Nang gabing iyon ay nagbigay ng despedida party si Lorenza sa kanyang mga kaibigan at kakilala ng kanilang pamilya. Bukas ng umaga ang kanyang alis patungong London. Bibigyan muna niya ng pagkakataong makapag-isip-isip si Robert. Wala na rin siyang problema kay Myla. Bago matapos ang gabing ito, ay nakatitiyak na siyang mamamatay ang babae. Hindi na mahalaga sa kanya ang perang ibinayad niya rito. Parang abuloy na lamang niya iyon kay Myla. Sakaling hindi nito talaga gawin ang kanyang inuutos, wala na siyang magagawa. Kinalaban siya ni Myla sa halip na pumanig sa kanya. Lahat ng kumakalaban sa kanya ay tinuturing niyang kaaway. Isang mortal na kaaway ang turing niya kay Myla. Sa halip na tulungan siya nito ay dinagdagan pa nito ang sakit ng kanyang kalooban. Hindi siya tanga para iwan na lamang dito ang dati niyang kasintahan. Hindi niya ito bibigyang pagkakataon na lumigaya. Puputulin na agad niya ang kalandian nito. Sumaimpyerno sana ang iyong kaluluwa, babaeng harot. Nangingiti niyang sabi sa sarili bago siya lumabas ng kwarto. Sumalubong sa kanya ang mga kaibigan na pawang mga anak ng mayayaman. Isa't isa ay bumabati sa kanya. Mayroong humahalik at may kumakamay. Nagsikain na ba kayo? Tanong niya sa mga kaibigan. 5 babae yun na puro malalapit sa kanya. Mamaya na, sabay-sabay na tayo. Libutin muna natin ang mga bisita mo bago tayo kumain. Suhestyon ng isa niyang kaibigan na si Cathy. Mabuti pa nga. Baka magkatagalan tayo ng kwentuhan, sagot niya. Pa-morningan na tayo. Darating ang mga boys na inimbita namin. Sabi naman ng isa pa niyang kaibigan. Walang problema. Hapon pa naman ang flight ko. Tayo na parang marap ko muna sila bago tayo kumain. Yaya niya sa mga kaibigan. Kahit piling mga kaibigan lang ang kanyang pinumbida, ay halos mapuno ang maluwang nilang bakuran. Marami rin kasing kakilala at mga kaibigan ng kanyang mga magulang at kapatid. Kanina pa nga abala ang mga ito sa pag-iistima sa mga bisita. Nagtagal nga lamang siya sa pagbibihis dahil sa kaiisip niya kay Myla at sa dating kasintahan. Kaninang paglabas niya ng kwarto ay pinalis na niya sa isip ang mga ito. Gusto niyang maging masaya ang gabing iyon. Pagdating niya ng London ay sisimulan niyang limutin si Robert. Kapag may nakilala siyang magpapatibok sa kanyang puso roon, ay tuloy na niyang kakalimutan ang lalaki. Marami naman ang mga suitors niya sa London kasama ng ilang Britons. Wala nga lamang siyang magustuhan sa mga ito dahil si Robert talaga ang gusto niya. Inisa-isa nilang magkakaibigan ng bawat mesang nasa loob ng maluwang na bakuran. Masaya siyang nakipagkamay at nakipagbeso-beso sa mga ito. Nagliliwanag sa dami ng ilaw ang maluwang nilang bakuran. Masaya ang lahat na sinasaliwan ng arkiladong kombo ng kanyang daddy. Kahit paano ay masaya na siya. Higit nga lamang siyang magiging masaya kung hindi sila nagkasira ni Robert. Matapos nilang libuting magkakaibigan ng bawat mesa, ay nagtuloy sila sa mahabang buffet table na puno ng masasarap na pagkain. Kanya-kanya na silang kuha. May mga kasabayan pa rin silang kumukuha ng pagkain. Magpakabusog kayong mabuti. Baka hindi na maulit ang ganitong kasayahan. Hindi niya alam kung bakit niya ay nasabi sa mga kaibigan. Bakit? Hindi ka na bababalik dito sa atin? Tanong tuloy sa kanya ni Cathy. Hindi na nakuhang sumagot ni Lorenza nang maramdaman niya
ang matinding init na gustong lumabas sa kanyang katawan. Bakit biglang uminit ang katawan ko? Tanong niyang parang ang sarili lamang ang kinakausap. Napatingin tuloy sa kanya ang 5 niyang mga kaibigan at ilang kumukuha ng pagkain. Hindi na nakapagsalita si Lorenza. Bigla na lamang nagliyab ang buo niyang katawan. Sigaw naman ang kanyang mga kaibigan nang makita ang nangyari sa kanya. Isang lalaking kumukuha ng pagkain ng mabilis na kakilos. Kinuha nito ang malaking bowl ng may lamang juice at saka ibinuhos sa katawan ni Lorenza. Sa pagkamangha ng lahat, ay lalo lamang lumakas ang apoy. Nabuwal ang katawan ni Lorenza na naglalagablab. Doon na nagkagulo ang mga tao. Pagkalipas ng ilang minuto, ay nagmitsutulang litsong sunog na tao ang katawan ni Lorenza. Lahat ay gilalas na gilalas sa nangyaring pagkasunog nito. Nagsisigaw naman ang iyak ang kanyang mami at daddy, pati na ang kanyang mga kapatid. Panatag na ang kalooban ni Myla nang mahiga siya matapos sunugin ang litrato ni Lorenza. Alam niyang sa mga sandaling iyon ay pinagkakaulugan ang sunog na katawan ng babae. Tapos na ang problema niya kay Lorenza Madriaga. Bukas pagkagising niya ay magiging maligaya na sila ni Robert. Wala nang hadlang sa kanilang pagmamahalan. Naalala niya ang mga ginawa nila ni Robert. Maghapon silang magkasama ng lalaki. Naglibot-libot sila sa mga mall. Pagkakain nila ng tanghalian ay nanood pa sila ng sine. Gabi nang makauwi siya dahil naghapunan pa sila bago sila naghiwalay. Gusto nga ni Robert na sa kanyang apartment matulog ngayong gabi. Hindi naman siya tumanggi dahil gusto rin niya itong makatabi sa pagtulog. Pero hindi nangyari ang kanyang inaasahan. Darating kasi ang mga magulang nito buhat sa Italy. Kailangan ito sa bahay. Nauunawaan naman niya ito. At isa pang nagpasaya sa kanya ay nang sabihin itong ipakikilala na siya sa mga magulang nito. At saka sila magsasabing magpapakasal na. Iyon ang labis na nagpapasaya sa kanya dahil mahiga siya. Ilang ulit pa niyang nilaro sa isip ang gwapong mukha ng kasintahan. Napapangiti siya tuwing maiisip ang mga halik na pinagsaluhan nilang dalawa. Hindi tuloy siya dalawin ng antok. Ilang ulit niyang pinilit makatulog pero hindi naman siya dalawin ng antok. Ganon marahil kapag puno ng kasiyahan ng dibdib. Bumangon siya at tumayo sa may bintana. Tumanaw sa labas. Marami pang mga sasakyan sa kalsadang malapit sa kinaroroonan ng kanyang apartment. Dahil hindi pa inaantok ay naisipan niyang ilabas ang 3 lalagyan ng mga perang ibinayad sa kanya. Inilapag niya mga yan sa kama at isa-isang binuksan. 15 milyong piso lahat, pati na ang ibinayad sa kanya ni Lorenza. Sobra-sobra na ang ngayon para mamuhay ng maaluan ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Ipauubayan niyang lahat yun sa mga iyon dahil pakakasal na sila ni Robert. Mayaman naman si Robert kaya hindi na niya kailangan ng perang iyon. Dumampot siya ng ilang handle ng bandal na pawang mga lilubluhin. Inalis niya sa pagkakabandal at saka inihagis pataas. Sumabog ang mga lilibuhin at lumagpak sa kama at sa sahig. Napahalakhak siya. Kumuha pa siya ng maraming bandal at inalis ang pagkakabandal saka inihagis pa itaas. Malalakas ang tawa niya habang nagliliparan ng mga lilibuhin. Ibinuhos na niya sa kama ang lahat ng laman ng 3 attachikis at saka ipinaghagis pa itaas. Maligayang maligaya siya. Bigla siyang napahinto sa pagtawa nang makaramdam ng init sa loob ng katawan. Ha? Bakit mainit ang tiyan ko? Tanong niya sa sarili. Nadakot niya ang tiyan nang maramdamang tumitindi ang init. Maya-maya ay bigla na lamang nagliyab ang kanyang katawan. Ha? Nasusunog ako. Nasusunog ako. Sigaw niya. Pinilit niyang bumaba ng kama. Pero hindi na niya nagawa dahil tumumba na siya. Agad na nagliyab ang bedsheet at ang mga perang nagkalat doon. Nagpagulong-gulong siya sa pagnanais na mapatay ang apoy. Pero parang lalong lumalakas pa ang liyab niya. Nahulog siya sa kama at nadilaan ng apoy ang mga perang nagkalat sa sahig na agad nagliyab. Lunos na lunos siya nang makitang nagliyab ang lahat ang mga perang ibinayad sa kanya. Bago tuluyang nalagot ang kanyang hininga, ay narealize niyang walang kasama, hindi pinagbabayaran.